or silent channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3871 Hindi ko ito pinapayagan. Hindi umimik si Sally Ye, at isa itong mad sword output kay Gretna. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang kanyang Demon Flame Great Sword ay hindi man lang makahiwas sa panlabas na balat. Walang silbi. Bagamat naging mas malakas ka, hindi sapat na patayin ang haring ito. Pagmamalaki ni Gretna. Malinaw, sa mga tuntunin ng pagkonsumo, si Gretna ay hindi natatakot sa lahat. Maraming demonyong kapangyarihan si Sally Ye, at mayroon ding yin chi na gagamitin si Gretna. Alam din ito ni Sally, gusto niyang sirain si Gretna, kailangan niyang humanap ng kahinaan para hindi na siya magpatuloy sa pakikipaglaban. Kung tungkol sa pagkasira ng kaluluwa ng demonyo, may pagkakataon pagkatapos na masira ang katawan. At ang Worm Mother, na ang buong katawan ay parang metal fortress, ang tanging medyo mahinang posisyon. At tanging, si Sally Ye ay nag-vibrate ng 12 magic wings, at ang bilis ay biglang umabot sa kritikal na halaga. Shadow Raid. Pagkatapos ng purong demon particleization, ang multo ay direktang tumawid sa space distance at pumasok sa bibig ni Gretna. Sa pamamagitan ng malambot na pader sa bibig, patayin ang buong laman loob ng uod para magkaroon ng pagkakataong manalo. Ngunit sa sandaling pumasok si Sally Ye sa bibig ni Gretna, napagtanto niyang may mali. Ang pader ng oral cavity sa harap mo, at maging ang esophagus sa loob, lahat ay lubos na puro at lumalakas sa isang iglap. Hindi lang iyon, kundi sa loob ng bibig ni Gretna, may ilang sapin talaga ng matatalas ng ngipin. Keng 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 keng. Sunod-sunod ang pinong matatalas ng ngipin na kumagat patungo kay Sally Ye. Si Sally ay naging ghost state, at habang immune sa mga pag-ataking ito, nakakulong din siya sa metal cage na ito. Oops! Isa itong bitag. Biglang napagtanto ni Sally Ye na sinasadya ni Gretna ang pag-iwan ng weak point, at hinihintay siyang pumasok. Little witch, you can stay here well, of course, makikipaglaban ka rin. Ngunit ang haring ito ay nagbabala sa iyo, kung hindi ka mag-iingat, ikaw ay madudurog. Si Sally Ye ay natural na hindi naniniwala sa kasamaan, at sumabog ang lahat ng ang kapangyarihan ng patungo sa nakapalibot na malamig na mga hadlang, nakatutuwang pambobomba. Gayunpaman, kahit na ang kalidad ng mga particle ng demonyo ay makabuluhang napabuti, ang agwat sa paglilinang ay ginagawa pa rin siyang hindi sapat upang durugan si Gretna. Si Sally Ye ay walang nagawa, at isang escarlata na apoy ang direktang sumunog sa buong katawan niya. May bahid din ng dugo ang isang pares ng mata. Sa puting espasyo, si Ye Fan, na nakakita ng eksenang ito, ay napupunit na ang kanyang mga mata. Magsunog ng dugo. Sinunog ni Sally Ye ang sarili niyang dugo ng kailaliman para makakuha ng panandaliang pagpapalakas ng mga particle ng demonyo. Ngunit sa ganitong paraan, nangangahulugan ito na ang kanyang sariling buhay ay patuloy na paikliin. Sa kanyang kasalukuyang estado, ito ay pagpapakamatay. Sally Ye, huwag kang gagawa ng mga katangahan. Pero, kahit anong sigaw ni Ye Fan, nakapagdesisyon na si Sally Ye. Sa isang iglap, dumobble muli ang pressure ng mga particle ng demonyo, at isang mapangwasak na pagsabog ang naganap sa bibig ni Gretna. Mabangis na isinayaw ni Sally Ye ang kanyang mga espada, at ginamit pa ang kanyang katawan sa pagrampa. Rumble. Ang mga metal na pangil, patong-patong, ay sinira ni Sally. Ngunit si Gretna ay patuloy na nag-aayos at lumalaki, na parang walang katapusan. Gretna sneered, walang silbi na sabihin iyon, kahit na kaya mo talagang patayin ang haring ito, tatagal ito ng ilang taon. Pero gusto mong mamatay, ikaw ang bahala. Walang pakialam si Sally Ye, sinubukan niyang sunugin ang sarili. Ang napakalaking puwersa ng reaksyon ay nagpamanhid sa kanyang mga braso, at niwala siyang maramdaman. Gayunpaman, ang kanyang matibay na paniniwala ay pumipigil sa kanya na magpahinga. Sayang, bamantong hininga si Gretna, kaawa-awang Prinsesa Gloria, sumuko na ang mga manlilikhang iyon sa sibilisasyong ito, at ikaw, ang mahina, ay nagbuhos ng dugo dito, sulit ba talaga? Hindi sumagot si Sally Ye, humihingal. Sa loob ng madilim na bibig, ito ay tulad ng isang metal na bakal na kulungan, tanging siya ay isang nag-iisa na figure, patuloy na kumakaway ng dalawang espada. Bakit, ang harsh ko kapag naririnig ko ang totoo? Ayaw mong maniwala. Ngumuso si Gretna. Matigas ang mga mata ni Sally Ye, masyado kang mag-isip, hindi mahalaga kung totoo o hindi ang iyong mga salita, wala akong pakialam. Oh, nagulat si Gretna. Sa totoo lang, wala akong pakialam kung ano ang sinasabi ng mga ninuno na may libong mukha o iba pang creator, wala akong pakialam. Mayroon akong paniniwala, ang tanging paniniwala ko. Naniniwala ako na hanggat gusto niyang iligtas ang mundo, hindi pa tapos ang mundo. Muling kumislap ang mga mata ni Sally Ye, at kinagat niya ang kanyang mga ngipin, para sa kanya, hinding-hindi ako magtatapos. Susuko ako. Kahit masunog pa nito ang huling patak ng dugo ko. Ang sobrang matigas na panunumpa na nagpapikit ng mata ni Gretna. Sa puting espasyo, nanginginig ang buong katawan ni Ye Fan. May tumulong luha sa mga mata ko nang hindi ko namamalayan. Pakiramdam niya ay namamanhid ang kanyang anit, at nag-aapoy ang nagliliyab na apoy sa kanyang pusong desperado na. Naantig siya. Naghihirap siya. Siya ay malungkot. Ngunit, ang pinakamalakas na emosyon ay ang sisihin sa sarili.
Ano ang naisip niya ngayon? Si Sally Ye ay nagsusumikap, sinusubukang tulungan ang kanyang sarili, kahit sa lahat ng bagay, kahit na ipinaglalaban niya ang kanyang buhay, dapat niyang ipaglaban ang kanyang ideal. Nagtiwala siya sa kanyang sarili, kahit na namatay siya sa labanan, kahit na hindi niya makita ang ilusyon na hinaharap, hindi siya magsisisi o magsisisi. Ngunit ano ang tungkol sa iyong sarili? Bakit tinalikuran pa niya ang paniniwalang ipinagmamalaki niya at hindi sumuko? Sa tulong ng napakaraming tao, sa wakas ay nakapasok ako sa puting espasyong ito, sa misteryosong lugar na ito, at nagising ako. Dumating ako sa puntong ito, bakit iniisip mo pa rin ang mga magugulong bagay na iyon? Napakatanga niya, karapat-dapat kay Lu, karapat-dapat kay Jian Zizai, karapat-dapat kay Yelong Yuan, karapat-dapat sa mga nagtitiwala sa kanya. Naghihintay pa rin si Su Qingzhou na mahanap siya ng mag-isa. Tuan Chuan, hinihintay pa rin kitang umuwi. Ang mga Diyos sa kaharian ay nagbabantay pa rin sa Yantianring para sa kanya. Bilang karagdagan sa lahat ng gagawin, wala siyang karapatang mag-isip ng anupaman. Sally, hindi kita hahayaang mamatay. Hinding-hindi ako papayag. Nakatingin sa nagniningas na multo na kulay dugo, umungal si Ye Fan. Sa isang sandali, naramdaman ni Ye Fan na sa kaibuturan ng kanyang kamalayan, mayroong isang uri ng kahangahangang koneksyon. Kasabay nito, si Sally Ye, na napilitang mapunta sa isang desperado na sitwasyon, ay nagpakawala ng isang nakakabaliw na sigaw. Parang nahuhulog sa isang kabaliwan, ang bibig, ilong at mga mata ni Sally Ye ay bumulwak ng umaalingaw-ngaw na apoy ng mahika, at ang mga pakpak ng mahika sa likod niya ay umusbong muli ng ilang beses. Isang hindi pa naganap na nakakatakot na pamimilit ang sumambulat mula sa kanya. Nemesis. Ang pinakahuling tuntunin na pinipigilan ni Sally Ye. Ang lahat ng mga negatibong emosyon, panggigipit, at pinsala na naranasan ko ngayon ay ganap na pinasigla sa sandaling ito. Tulad ng isang diyosa ng paglipol na isang kaaway ng mundo, ang dobleng espada sa mga kamay ni Sally Ye ay naging isang purgatoryong kutsilyong panpatay na sumusunog sa kapangyarihan ng kaguluhan at naglalabas ng mataas na temperatura ng hurno. Si Sally, hawak ang kutsilyo ng butcher sa magkabilang kamay, ay sinugod patungo sa puso ni Gretna. Kabanata 3872 ang aking pananampalataya. Patayin ka! Patayin ka! Papatayin kita! Nahulog si Sally Ye sa isang estado ng dobleng galit sa isip at pisikal, na tinalikuran ang karamihan sa kanyang rasyonalidad, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay pambihirang mayabang. Boom boom boom! Patuloy, ang mga patong ng metal na may matalas ng ngipin na mga hadlang ay sinasabog at nabasag ng magic knife ni Sally Ye. Ang baliw na diyosa ng Nemesis ay nabasag sa esophagus ni Gretna sa isang iglap. Aw! Napasigaw si Gretna sa sakit ng maramdamang napunit ang lining ng kanyang esophagus. Gayunpaman, ang makapangyarihang kakayahan sa pag-aayos ay nagbigay daan kay Gretna na mabilis na mapakilos ang kanyang yin upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Bagamat may sapat na kabagsikan si Sally Ye, isang beses lang siya. Bago pa talaga mapatay ng Nemesis ang esophagus ni Gretna, hindi na siya nakatiis. Nang makita ito, nagpakawala si Gretna ng dagandong mula sa kanyang katawan. Mula sa esophagus, isang bugzo ng hangin ang sumabog, na sinamahan ng malakas na sound wave, at direktang pinalipad palabas si Sally Ye. Sarado na naman ang landas na kakapatay lang. Sunod-sunod, ang inayos na metal na matatalas ng ngipin ay nagpakulong kay Sally Ye. Ngunit sa sandaling ito, si Sally Ye ay halos maubos, at gusto niyang ilunsad muli ang Nemesis, na isang kalokohan lamang. Mahulog. Saglit na natakot si Gretna, ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang nasa kanyang mga kamay ang tagumpay, at hindi niya mapigilan ang pagtawa. Haha, sayang naman, Abyss Witch, talo ka pa. Sinabi na ng haring ito na imposibleng talunin mo ang haring ito ngayon. Umindayog si Sally Ye at tumayo, naghahabol ng hininga, bagaman pagod na, ngunit matigas pa rin ang kanyang mga mata. Hindi pa ako patay, so ano? Masungit na sabi ni Gretna, dugo na naman. Maaari mong subukan, ngunit, natatakot ako na ang iyong buhay ay talagang wala na. Kahit mamatay ako, ililigtas din ng hari ang mundo at papatayin ka para ipaghiganti ako. Matapos sabihin ni Sally nang may matinding pananalig, muli siyang nagngangalit, at isang itim pulang apoy ng mahika ay nasunog. Nagulat si Gretna. Ikaw, ayaw mo talagang mamatay. Napangiti si Sally Ye ng buong pagmamalaki, ang aking buhay ay ibinigay ng hari, at ang pagkamatay para sa kanya ay ang aking pinakamataas na kaluwalhatian. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, nabigla ang katawan ni Sally Ye. Sa kaibuturan ng kanyang utak, sa kanyang kamalayan, narinig niya ang isang napakapamilyar at nakakamiss na boses, "Silly girl, how can I let you die?" Napaluha si Sally Ye. Hari, bulalas niya, kinilig si Gretna. Ang babaeng uod ay nagmamadaling naghanap sa paligid, ngunit hindi nakita si Ye Fan. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay nagpatindig ng tuluyan sa balahibo ni Gretna, at nanginag ang kanyang kaluluwa. Paano? Paano ito posible? Ang Black-Red Magic Flame ni Sally ay napatay, at ang kapalit nito ay isang Black-Gold Flame. Isang kapangyarihang sumisira sa langit at sumisira sa lupa, at biglang kumikinang ng maliwanag sa katawan ni Sally Ye. Emperor. Emperor Sword Intent. Malapit ng ma-cardiac arrest si Gretna. Abyss Witch, paano niya magagamit ang Emperor Sword Intent? Ito ba ay lumang pagkalito, o guni-guni?
Sa katunayan, si Sally Ye mismo ay nakaramdam ng hindi kapanipaniwala. Wang, ito na, tanong ni Sally Ye sa kanyang isipan. Di ba sabi mo, ako ang iyong pananampalataya? Pananampalataya. Bumulong si Sally Ye, ito kaya ang kapangyarihan ng pananampalataya. Oo, pero hindi. Ang tono ni Ye Fan ay napakaamo, marahil, ang ating pag-unawa sa kapangyarihan ng pananampalataya ay palaging masyadong isang panig. Ang tunay na pananampalataya ay tiwala sa isa't isa at suporta sa isa't isa. Ang iyong pagtitiwala ay nagbigay sa akin ng lakas, at sa makatuwid, maaari kong ibahagi ang iyong lakas sa iyo. Ang mga tao sa mundo ay madalas na humihiling sa Diyos na sambahin si Buddha at manalangin para sa proteksyon, ngunit kung walang paniniwala sa lahat ng nabubuhay na nilalang, paano darating ang Diyos at Buddha? Ang lahat ay kamag-anak, hindi bulag na humihingi, ni bulag na nagbibigay. Sa wakas ay natanto ni Ye Fan na ito ang ugat ng kapangyarihan ng pananampalataya. Ito ang tama, walang katapusang paraan. Salamat. Sally Ye, ang tiwala mo sa akin ay talagang mahalaga. Medyo nabulunan ang boses ni Ye Fan. Walang sino man ang makakaunawa, sa isang desperadong sitwasyon, kung anong hindi kapanipaniwalang kapangyarihan ang ibinigay sa kanya ni Sally. Bagamat hindi lubos na naiintindihan ni Sally Ye, ngunit sa pamamagitan lamang ng pakiramdam ng espada sa kanyang katawan, naiintindihan na niya ang kalooban ng lalaki. Wang, pwede mo ba akong samahan at lumaban? Ngumiti si Ye Fan, na pinaghiwalay ng walang katapusang oras at espasyo, at mainit na hinawakan ang mga kamay ni Sally Ye gamit ang isang pares ng mga kamay na may layuning gininto ang espada. Lahat ng bagay ay nasa akin, walang makakasakit sa iyo, namumula sa kaligayahan ang mukha ni Sally, at kaagad, ang kanyang magagandang mata ay kuminang sa isang hindi pa nagagawang hitsura. Kasabay nito, si Gretney ay lubos na nagpanik. Gaano man kalakas ang pisikal na katawan nito, hindi nito mapipigilan ang wuswang sword intent. Ito ay isang ganap na kapangyarihan na maaaring pumatay ng isang asol na dragon para sa 8 kalamidad, at walang silbi kung ito ay immortal. Hindi. Huwag. Sword God iligtas ang iyong buhay. Prinsesa Gloria. Makakapag-usap pa tayo. Ngunit hindi man lang ito binigyan ni Sally Ye ng pagkakataon. Ang black gold na walang kapantay na sword intent sa mga kamay ng babae ay biglang umangat ng daan-daang metro. Kaagad na sumunod, isang malaking sword god phantom ang mabilis na bumangon mula sa bibig ni Gretney. Anong uri ng metal ng ngipin, sa harap ng katawan ng sword god, ang walang silbi. Ang wuswang sword intent ay sinamahan ng puwersang nawasak sa hangin, at tinatangay ng hangin ang mga ulap, na itinutulak pababa ang lahat ng puwersang humaharang. Sigaw ni Gretney, kahit paano pa ito naayos. Ang kapangyarihan ng pagkawasak na dala ng walang kapantay na layunin ng espada ay hindi ito nagbibigay ng anumang silid sa paghinga. Naramdaman ni Sally Ye ang kapangyarihang hindi pa niya nararanasan noon, at sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit napakababa ng tingin ng lalaking ito sa mundo. Nang hawakan niya ang espada ng emperador, nalaman niyang napaka-vulnerable ni Gretna. Tapos na, taksil. Nagpakita ng malamig na liwanag ang mga mata ni Sally Ye, at bumagsak ang isang espada. Mahigit 100 ang patong ng panlabas na pagpapalaya ang nawasak, ngunit nakatawid na sila sa kalawakan. Isang itim at gintong higanting espada ang halos dumurog sa halos buong katawan ni Gretna. Nakita ko na isang platinum ray ng liwanag ang sumabog mula sa loob ng katawang laman. Ungol. Ang galit na dagandong ng tigre ay ang puting labanan na nagtiis ng kahihiyan at nakaligtas, lumiit sa katawan ng inang uod. Ang may peklat na si Bai Zon, na lumalaban sa kaagnasan, sa wakas ay lumabas na buhay, natural na galit na galit. Anuman ang sitwasyon, nang makitang halos patay na si Gretney, direkta niyang inatake ang kanyang mga panloob na organo. Gretney. Mamatay. Si Bai Zon ay tumawag ng hindi mabilang na mga banal na kulog at binigyan si Gretney, na naghihingalo na, ng isang nakamamatay na barbecue. Ang demonyong kaluluwa ni Gretney, na labis na nasugatan dahil sa layunin ng espada, ay nawala sa siksik na pambobomba kay Shenlei. Naayos ang alikabok, at tuwang-tuwa na tumingin sa paligid si Bai Zon. Witch of the Abyss, nasaan ang Sword God? Iyon ba ang layunin ng espada ng Emperor ngayon lang? Ang Sword God ay bumalik. Tiningnan ni Sally Ye ang kanyang mga kamay na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Hindi bumalik ang hari. Anong nangyari sa sword intent kanina? Naguguluhan si Bai Zon. Itinaas ni Sally ang kanyang ulo at makahulugang sinabi, iyan ang paniniwala ko. Kabanata 3873 ang tunay na tagapagligtas. Pananampalataya. Mukhang naguguluhan si Bai Zon, anong ibig mong sabihin? Hindi gaanong nagsalita si Sally Ye, mayroon pa akong mahalagang bagay, Patriarch Bai Zon, mangyaring ipaalam sa lahat ng mga banal na hayop. Alam ng mga tao sa mundo na ang Diyos ng Espada ay nagbigay sa iyo at sa akin ng lakas, ang babaeng insekto na si Gretna ay namatay, at ang hukbo ng mga demonyong insekto ay maaaring masira sa araw. Hindi napigilan ni Bai Zon na magtanong, hindi kaya ito ang tagubilin ng Diyos ng Espada? Tumango si Sally. Walang problema. Masayang sabi ni Bai Zon. Pakiusap. Sabi ni Sally Ye, at mabilis na nawala sa kawalan. Sa puting espasyo. Pinanood ni Ye Fan si Sally Ye na pinatay si Gretna ng may damdamin. I see. Old foodie. Iyan ba ang ibig mong sabihin? Damn! Dapat naisip ko. Sa lahat ng oras na ito, talagang nakaligtaan ko ang isang kakaibang bagay.
Iyon ay, ang kawalan ng balanse ng yin at yang ay halos isang foregone conclusion. Posible man na baguhin ang lahat, iisa lang ang paraan para buksan ang langit. Kung tungkol sa kaitian, sa katunayan, hanggat nakatuon ka sa pakikitungo sa iyong sarili, ito ay karaniwang imposible para sa iba na gawin ito. Kaya, bakit ang mga lumang Diyos ay nagpakahirap para salakayin ang kaharian at pumatay ng mga nilalang? Dati, inakala ni Yefan na sinusubukan lamang ng matandang Diyos na pabilisin ang pagkasira, upang hindi magkaroon ng maraming panaginip sa gabi. Ngunit ngayon, maaaring hindi ito ang kaso. Ang dahilan kung bakit tinawag na Yangjan ang Yangjan ay dahil mayroong lahat ng mga nilalang sa Yangjan, at mayroong mga buhay na nilalang, at pagkatapos ay mayroong Yangjan. Kung ang kapangyarihan ng paniniwala ay magbigay ng kapangyarihan sa mga mananampalataya, ibig sabihin, maaari kong ibahagi ang kapangyarihan ng pagbubukas ng langit sa lahat ng nilalang sa mundo. Ang matandang Diyos ay sabik na patayin ang lahat ng nilalang sa mundo, at natatakot siya sa paggising ng lahat ng nilalang sa mundo. Nena si Yefan, patuloy siyang tinuturuan ng matandang foodie, at nagtanong pa si Fan ng ilang, bakit bago? Kung naisakatuparan mo ng mabuti ang ideyang ito, at mas nasuri ang mga dahilan at kalituhan, maaari mong matuklasan ito ng maaga. Siyempre, kung gusto mo, maaaring hindi mo ito magawa. Kung hindi dahil sa malakas na tiwala ni Saliye sa kanya, hindi magmamadali si Yefan. Siyempre, hindi alam ni Yefan kung alam din ito ng matandang Diyos. Ano man ang mangyari, sa sandaling ito, sa wakas ay natagpuan ni Yefan ang tunay na linya ng buhay. Lahat ng nilalang, hindi kailangan ng sinuman para maging kanilang tagapagligtas. Lahat ng nilalang mismo ay kanilang sariling tagapagligtas. Kaitian. Baka talaga, naramdaman ni Yefan ang pagkulo ng kanyang dugo nang maisip niya ito. Nasusunog ang kaluluwa. Ang punong tanggapan ng Human Alliance, ang lamat ay kumalat sa libu-libong milya. Ipinagpatuloy ni Feng Xiaotian ang paggamit ng Heavenly Secret Dragon Crossbow upang puwersahang sirain ang lahat ng uri ng mga multo at hayop, ngunit ito ay isang patak pa rin sa balde. Ang susi ay ang bitek na ito ay patuloy na lumalawak, at ang lugar na kailangang ipagtanggol ay patuloy na tumataas. Matapos ayusin ni Chu Yunyao ang isang grupo ng mga tauhan, dinala niya ang Star Vault Armor Team at sumali sa labanan. Hipag. Hindi ka maaaring magkamali. Bumaba ka. Si Feng Xiaotian ay mukhang balisa. Ginawa ko na ang lahat ng magagawa ko ngayon. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Bahagyang sinabi ni Chu Yunyao, huwag kang mag-alala, hindi ko na talaga kaya, iiwasan ko na. Si Feng Xiaotian ay talagang medyo nabigla. Nang makita ang sinabi ni Chu Yunyao, wala na siyang pakialam. Sa sandaling ito, isang malaking bilang ng mga eyeball monster ang lumipad mula sa bitek. Oops! Masama ang pakiramdam ni Feng Xiaotian, ate. Magtago ka. Ngunit habang naguguluhan si Chu Yunyao, nalaman niyang madilim sa kanyang harapan. Visual. Pinagkaaitan. Nakita ni Feng Xiaotian na patuloy na umiiwas si Chu Yunyao at alam niyang may mali, kaya nagmadali siyang tumulong sa pagtatanggol. Paano magiging ganito? Ang aking Starfire Armor ay walang nakitang anumang pag-atake, hipag, ang mga sinumpaang bagay na ito ay mas kakaiba kaysa sa iba, at hindi ito mapipigilan. Habang nagsasalita siya, biglang inatake si Chu Yunyao. Sepina, Saliye, anong sabi mo? Matapos matigilan ng ilang sandali, huminga ng malalim si Chu Yunyao. Okay, I see. Pagkatapos ng komunikasyon, sinabi ni Chu Yunyao, Feng Xiaotian. Hipag, ano ang problema? Ano ang mali? Ilalabas muna kita dito. May pananampalataya ka ba? Ha! Natigilan si Feng Xiaotian, ate-in-law, anong oras na, itigil mo na ang pagbibiro sa akin. Nagpaputok si Feng Xiaotian ng ilang dragon crossbows, pinaalis ang paparating na mga multo at hayop, na may mukha na puno ng luha at tawa. Hindi ako nagbibiro sa iyo. Walang magawa si Feng Xiaotian, kaya umiling siya at sinabing, hindi, ang pamilya namin ng Shenlang ay palaging ang tanging gumagalang sa akin, at hindi naniniwala sa anumang mga Diyos at Buddha. Kung gayon, paano ang iyong kuya? Natigilan si Feng Xiaotian at nag-isip sandali. Sinabi, kung ito ay ang pinakamatandang kapatid na lalaki, ako ay kumbinsido. Okay, subukan mong maniwala kay Yefan. Lalong natarante si Feng Xiaotian, ate-in-law, ano ang ibig mong sabihin? Gusto kong maniwala ka. Sa lahat, magtiwala ka lang sa kanya, maniwala ka na matutulungan kanyang sirain itong mapahamak na hukbo ng underworld at sirain ang lamat na ito. Nagmura si Chu Yunyao sa pambihirang paraan, medyo manik ang tono niya. Nawala ang kanyang paningin at nahuhulog sa kadiliman, nakaramdam siya ng kawalan ng magawa gaya ng dati. Kumunot ang noo ni Feng Xiaotian at sinubukang mabuti, ngunit wala pa ring magawa. Sister-in-law, ang paniniwalang ito ay masyadong ilusyon. Sinabi ko na naniniwala ako sa kuya, ngunit paano ako maniniwala dito? Bukod pa, wala ang kuya, hindi ko alam kung kumusta na siya. Sabi ni Chu Yunyao, sinabi sa akin ni Saliye na ngayon lang siya binigyan ni Yefan ng kapangyarihan ng pananampalataya at tinulungan siyang patayin si Gretna. Hindi lang iyon, si Baizon ay hindi patay, matagumpay siyang nakatakas. Ano? Paano ito posible? Hindi maiwasan ni Feng Xiaotian na magduda. Alam niya ang antas ni Baizon, at kaya niyang supulan si Baizon. Paano kaya matatalo ni Sally ang ganoong Gretna? Hindi naman sa minamaliit niya si Saliye, pero ang lakas talaga ng Abyss Witch ay masyadong nakadepende sa akumulasyon ng oras. Totoo naman.
Bumagsak ang baliw na kulog. Kahanga-hanga, lumipad si Baizon sa kalawakan at direktang pumunta sa larangan ng digmaan. Kuya Baizon. Sa wakas ay naniwala si Feng Xiaotian sa sinabi ni Chu Yunyao nang makita niya si Baizon. Miss Chu, inutusan ng Sword God, kailangan kong magbahagi ng ilang impormasyon sa lalong madaling panahon sa mga mundo sa mundo. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ito ay ang pinakamaginhawa upang mahanap ka. Mangyaring tulungan ako. Ang kapangyarihan ng pananampalataya ay talagang makakapag-usap sa kanya. Sinabi ni Baizon, bagaman ito ay medyo hindi ka panipaniwala, nakita ko na ginamit ng Abyssal Witch ang walang katulad na layunin ng espada. Masunurin ako. Sumigaw si Feng Xiaotian gamit ang malakas na boses, naniniwala ako kay Kuya, magagamit ko pa ba ang sword intent ni Kuya? May ganoong magandang bagay. Ito ay tila nagudyok kay Feng Xiaotian na galit, agad niyang ibinigay ang kanyang lakas at nagsimulang sumigaw sa kalangitan. Brother, my little god. Ako ang pinaka-convinced sa iyo. Pinahiram mo lang ako ng kaunting sword intent. Pangarap kong subukang maranasan ang sword intent ng Emperor. Gayunpaman, kahit anong sigaw ni Feng Xiaotian, walang sword intent. Bumaba sa kanya. Ano ang sitwasyon? Gawin. Hindi ka lang ba nagtitiwala kay Kuya? Mukhang naagrabyado si Feng Xiaotian. Si Baizon ay wala ring magawa, narinig ko sa unang pagkakataon na ang kapangyarihan ng pananampalataya ay maaaring ibigay ng baligtad, at hindi ko alam kung paano ito gagawin. Sa sandaling ito, si Chu Yunyao, na nasa tabi niya, ay biglang nagkaroon ng bakas ng liwanag sa kanyang katawan. Silky white brilliance. Hipag. Ano ka ba? Si Feng Xiaotian at Baizon ay parehong tumingin sa babae ng may pagtataka, at unti-unti, ang kanilang mga mata ay naging mas nakakagulat. Kabanata 3874 na isang mahiwagang eksena. Hindi ito namalayan ni Chu Yunyao sa kanyang sarili, ngunit sa isang punto, ang kanyang mga mata ay puno na ng luha. Sa totoo lang, hindi niya naiintindihan ang kapangyarihan ng paniniwala, siya ay isang atheist at naniniwala lamang sa agham. Gayunpaman, nang marinig ko na naniniwala ako kay Ye Fan, maaari kong makipag-ugnayan sa kanya at makipag-usap sa kanya. Hindi sinasadya, sa kaibuturan ng puso ni Chu Yunyao, ang mga hindi mapigil ang pag-iisip ay umusbong. She found that she really miss that man so much. Si Su Qingzhou ay halos umalis ng walang palem, nag-iwan ng maraming problema na dapat lutasin. Kinuha pa ni Ye Fan ang isang grupo ng mga kapatid na babae at pumasok muli sa Juyuan, ang buhay at kamatayan ay hindi mahuhulaan. Sa panahong ito, si Chu Yunyao ay nagsumikap ng husto tulad ng dati, kinuha ang alyansa ng tao, nakikipag-ugnayan at nakikipaglaro sa lahat ng partido, at binabantayan ang bawat mundo sa mundo. Kasabay nito, dapat niyang patuloy na pangalagaan ang kanyang sariling siyentipikong pananaliksik at harapin ang mga problemang pang-agham na patuloy na lumalabas. Ano man ang mangyari, kailangan niyang harapin ito ng mahinahon at mahinahon. Dahil lamang sa maaaring ipagkatiwala ni Su Qingzhou at Ye Fan ang Yangjian sa kanya, ngunit wala siyang mapagkakatiwalaan. Bagaman, mayroong Feng Xiaotian, Bai Wumeng at iba pa na maaaring umasa sa labanan, at si Prince Gao upang bigyan siya ng bottom line. Bagaman, sa mga tuntunin ng pamamahala, ang mga kapatid na babae ay maaari ding mag-isa, at si Ji Wanqing at Dum ay makakatulong din sa kanya na ibahagi ang presyon ng siyentipikong pananaliksik. Ngunit, sa kaibuturan ng puso ni Chu Yunyao, sino ang maaaring ibahagi ang pressure para sa kanya? Kapag ang buong mundo, ang mga mata ay nagtagpo sa kanya, ang pansamantalang tagapagsalita ng Sword God. Ang pagmamalaki sa kanyang puso at ang pananagutan sa kanyang kasintahan at pamilya ay nagpapahina sa kanyang pisikal na lakas at enerhiya. Siya ay nanginginig at naglalakad sa manipis na yelo, ngunit hindi niya maaaring makita ng sinuman na siya ay medyo mahina at pagod. Pagod na siya at gustong humanap ng taong maaasahan para makapagpahinga siya ng mabuti. Kahit na dumating siya sa eroplano ng Teso na mag-isa at nahiwalay kay Ye Fan sa loob ng ilang dekada, hindi niya kailanman na-miss ang lalaking ito. Dahil matatag siyang naniniwala na hanggat nasa tabi niya si Ye Fan, magiging maayos ang lahat. Dahil mismo sa napakalalim na paniniwala na halos magkaroon ng natural na conclusion si Chu Yunyao at bumuo ng isang malayong koneksyon kay Ye Fan. Salamat sa iyong pagsusumikap, Xiao Yao Yao. Ang boses ni Ye Fan ay umalingaw sa kamalayan ni Chu Yunyao. Para bang isang pares ng mainit na kamay ang marahang yamakap sa malungkot at nanginginig na kaluluwa ni Chu Yunyao. Ang mga mata ni Chu Yunyao na nalugmok sa kadiliman ay mabilis na lumiwanag. Na-recover na ba ang mata ko? Bumaba ang tingin ni Chu Yunyao sa kanyang mga kamay, ang kanyang buong katawan ay talagang kumikinang na puti, na para bang naka-recover siya. Ang mainit na liwanag ng mainit na sikat ng araw. Tumangala siya at nakita sina Feng Xiaotian at Baizon, nakatitig sa kanyang sarili sa paraang nakatulala. Ito ba ang kapangyarihan ng paniniwala? Si Baizon ay nalilito, kakaiba, ang nakita ko noon ay ang layunin ng emperador, ito. Ang kapangyarihang ito ay napakaganda, hindi ko pa ito nakita. Hipag, ang ganda ng mga mata mo. Ang kapangyarihan ng pananampalataya ay nakakagamot din ng mga sakit sa mata. Nakaramdam din ng kakaiba si Feng Xiaotian. Sa sandaling ito, maraming multo at hayop ang umuungal muli sa gilid na ito. Gagawa na sana si Feng Xiaotian, ngunit pinigilan ni Chu Yunyao. Sandali lang. Susubukan ko. Ate, seryoso ka ba? Tambol si Feng Xiaotian sa kanyang puso.
Lumipad na si Chu Yunyao patungo sa tatlong Ghost Beast, at ang isa sa kanila ay bumilis at bumangga. Sa katunayan, hindi niya ginagarantiyahan kung anong uri ang magiging resulta, ngunit naniniwala siya kay Ye Fan. Sa matibay na paniniwala sa kanyang puso, ang puting liwanag ng katawan ni Chu Yunyao ay lalong nagliliyab. Ito ay parang isang diyosa na nagpapalabas ng banal na kinang, na humarap sa tatlong masasamang multo. Isang mahimalang eksena ang lumitaw. Nang hindi na hinintay na umatake ang tatlong Ghost Beast, ang puting liwanag na inilabas ni Chu Yunyao ay talagang mabilis na nagsunog at sumisingaw sa kanilang yin-shi na katawan sa hangin. Ang tatlong multo na hayop at putik na baka ay parang pumapasok sa dagat, sa harap nitong puting kinang, walang laban. Hindi man lang gumawa ng anumang pag-atake si Chu Yunyao, at ligtas na niyang nawasak ang mga multo na may tatlong ulo. Paano ito posible? Si Feng Xiaotian at Bai Zhan ay ganap na nagulat, ito ay isang impyerno. Kahit isang cultivator ng psychic level ay hindi kayang patayin ang tatlong malalaking multo sa ganoong banggaan. Ang tila hindi nakapipinsalang puting liwanag na ito ay may kakilakilabot na kapangyarihan. Nagpakita ng ekspresyon ang mga mata ni Chu Yunyao, at biglang may napagtanto, naiintindihan ko. Kai Tian, ito ang kapangyarihan ng Kai Tian. Ang Kai Tian ay maaaring magbago ng dark matter at ganap na maalis ang yin. Nagpakita ng kakaibang ngiti si Chu Yunyao, ginawa niya ito, talagang naiintindihan niya ang malalim na kahulugan ng Kai Tian. Ano? Napakamot ng ulo si Feng Xiaotian, ngunit hipag, hindi mo panilinang, paano mo magagamit ang kapangyarihan ng pananampalataya? Ibigay ang dalawang kapangyarihan ng Sword Intent at Kai Tian ng sabay. Ito ang lakas ng Sword God, ang kanyang kapangyarihan ng pananampalataya, ay higit na makinang kaysa sa kapangyarihan ng maling pananampalataya, ng Demon King. Sinabi ni Bai Zhan na may maliwanag na mga mata, ang karaniwang kapangyarihan ng paniniwala ay hiniram ng mga Diyos at mga demonyo na nilinang sa isang tiyak na antas mula sa hari sa pamamagitan ng katapatan sa hari. Ngunit ang kapangyarihan ng paniniwala ng Sword God, ito ay sa pamamagitan ng tulay ng pagtitiwala sa tunay na kahulugan ng bawat isa na ang kapangyarihang gamitin ang kapangyarihan ay ibinabahagi sa mga mananampalataya. Nagtaka si Feng Xiaotian, may pagkakaiba ba? May malaking pagkakaiba. Tuwang-tuwang sinabi ni Bai Zhan, ito ay nangangahulugan na ang ibinahaging kapangyarihan ay hindi nag-iisa, hanggat ang Diyos ng Espada ay handa, anumang uri ng kapangyarihan ay maaaring ibigay sa kanyang mga mananampalataya. Dahil dito, ginamit ng Abyss Witch ang Sword Intent, pagkatapos ng lahat, ang Gretna ay hindi isang purong underworld na nilalang, at hindi maaaring patayin lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagbubukas ng langit. Si Miss Chu ay nakaharap na ngayon sa mga multo at hayop, at ang kapangyarihan ng pagbubukas ng langit ay upang palayasin ang kadiliman. At, the Emperor's Sword Intent, hindi lahat ay kayang tiisin ito, kaya ng Abyss Witch, ngunit si Miss Chu, tiyak na hindi. Mas nagulo si Feng Xiaotian, kung gayon. Ibig sabihin, kung hindi paglaruan ng panganay na kapatid ang aking Sword Intent, naniniwala akong gagawin din niya ito. Useless. Hindi ko alam, baka ang Sword God ay hindi makakapagbahagi ng maraming kapangyarihan ng sabay-sabay, baka hindi lang niya ito ibibigay sa iyo, o hindi ka sapat na relihiyoso, nakangiting sabi ni Bai Zhan. Nang marinig ito ni Chu Yunyao, hindi niya maiwasang mag-isip ng kung ano, at direktang lumipad patungo sa bitik. Ang mga multo at hayop na nakatagpo sa daan ay hindi na nagbabanta, at kahit na ang mga eyeball monster na iyon ay hindi na maalis ang kanyang pangunawa. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing kakayahan ng mga lumang Diyos ay nagmumula sa madilim na enerhiya. Bagaman hindi ito tumpak na tuklasin, ang kapangyarihan ng pagbubukas ng kalangitan ay maaaring ganap na mapagtagumpayan ng lahat ng madilim na bagay, at ito ay sapat na. Ano ang ginagawa ng aking hipag? Gumaan ngayon si Feng Xiaotian, ngunit na-curious lang siya kung ano ang gagawin ng babae. Habang nagsasalita siya, nakita niyang biglang gumalaw si Chu Yunyao patungo sa crack at tinulak gamit ang dalawang palad. Ang kapangyarihan ng pagbubukas ng langit ay naging mga pagsabog ng puting liwanag na alon sa pag-andar ng kanyang isip, nagmamadali patungo sa bitik. Isang panabik na eksena ang lumitaw. Ang bitik na patuloy na lumalawak, talagang naglaho dahil sa hindi napapanatiling madilim na bagay. At habang patuloy na tumataas ang yang qi, lumiliit ang mga bitik. Fuck. Hindi mailarawan ni Feng Xiaotian ang mood sa oras na ito, maaari lamang niyang ilabas ang ganoong pangungusap, ang kanyang anit ay manhid. Kabanata 3895 Kalokohan. Ito ay kasing lakas ng ulo ng kanyang tatlong amo, at walang paraan upang harapin ang lamat. Si Chu Yunyao, isang babaeng walang kultivasyon, ay talagang hinuranggan ng kapangyarihan ng pagbubukas ng langit. Kung makikita ng buong Kyushu clan ang eksenang ito, hindi ito dapat ituring na panaginip. Nang makita ito, mabilis na ipinadala ni Chu Yunyao ang mensahe sa punong tanggapan ng walang sabi-sabi. Ibaba na natin ang lahat ng gawaing nasa kamay. Ngayon lahat ay nakatuon sa isang bagay. Sa katunayan, kahit na hindi tumawag ng balita si Chu Yunyao, hindi napigilan ng mga kababaihan sa punong tanggapan ang kanilang pananibik at pag-usisa nang makita nila ang nangyayari sa labas. Mood. Sina Nayan Ruzhao, Feng Yaoying, Shu Lingshan, at iba pa. Ji Wanqing at Doom sa laboratorio, lahat ay nagtipon. Mabilis na ipinaliwanag ni Chu Yunyao ang nangyari at ipinaalam sa lahat. Nang malaman ito ng mga babae, pareho silang nagulat at hindi makapaniwala.
Alam ko na ito ay mapangahas, at ito ay tiyak na dahil dito na ito ay mas kinakailangan para sa aming mga miyembro ng pamilya na magtiwala sa kanya ng 100% muna, upang pasiglahin ang kapangyarihan ng pagbubukas ng langit. Sa gayon lamang sila magkakaroon ng tunay na pagtitiwala. Natural na naiintindihan ito ng mga babae, at kung sino ang higit na nagtitiwala kay Yefan sa mundo ay natural na kanilang mga manliligaw at pamilya. Sa katunayan, hindi kailangang magsumikap ang mga babae para maniwala kay Yefan. Halos sa isang kisap mata, ang mga katawan ng mga babae ay kumikislap ng puti at banal na kinang, na para bang may maliwanag na ilaw. Maliwanag. Naramdaman ang amoy ng balot ng init, sunod-sunod na lumipad sa hangin ang mga babae. Sinubukan ni Nayan Rujao, Feng Yaing, at Shuling siya na labanan ang mga multo at hayop na nahulog, at agad silang nag-evaporate. Ang mga tauhan ng punong tanggapan, nang makita ang eksenang ito, ay natuwa at nagsaya. Alam nilang lahat ang ibig sabihin nito. Napaluha din si Guqing sa tuwa. Kasabay nito, isang puting ilaw ang kumislap sa kanyang katawan, at sumigaw siya ng malakas. Lahat. Magmadali at ayusin ang lahat ng mga pasilidad ng komunikasyon. Gusto naming kumalat ang balitang ito sa buong universo. Oo. Ang lahat ay tumugon ng isang putok, ang sigasig ay mataas. Sa katunayan, ang ilang mga miyembro ng kawani ay nagsimula ng lumiwanag. Ang mga taong nananatili sa human headquarters ay ang lahat ng sumasamba sa Sword God ng walang katulad, at ang kanilang pagtitiwala kay Yefan ay matagal nang nakatanim. Nakita ng lahat ang kinang ng isa't isa, at ang kanilang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan. Ginawa niya talaga. Tiningnan ni Doom ang bawat isa na may puting on sa kanilang mga katawan, may ngiti sa kanyang mukha, at may ilang inggit sa kanyang mga mata. Ako na ang bahala sa pag-aayos ng teleportation formation. Dapat ligtas na sa labas ngayon. Pakiusap. Tumango si Guqing. Sa biglaang paghina ng presyon ng lamat, ang komunikasyon at paghahatid ng punong tanggapan ng Human Alliance ay naibalik din. At ginamit ng Candlelight ang intelligence network para mabilis na maipakalat ang balitang nangyari dito sa iba't ibang mundo. Kasabay nito, bumalik si Saliye sa lawan ng apoy sa Purgatorio. Ang pagbabalik ng Abyss Witch at ang announcement na pinugutan na ng ulo ang inang uod na si Gretna, napalakas agad ang moral ng demonyo. Para sa balitang ito, karamihan sa mga frontline na demonyo ay kumbinsido. Pagkatapos ng lahat, ang mga demonyong insekto ay mabilis na umatras, at walang mga reinforcement, kaya naramdaman na ito ng lahat. At ang katayuan ngayon ni Saliye, imposibleng diin sila. Kasabay nito, ginamit ni Saliye ang kapangyarihan ng pagbubukas ng langit para maging unang ganap na maalis ang isang bitek ng underworld sa lawan ng apoy sa Purgatorio. Ang larawang ito ay direktang ginawa sa isang live na video, at ito ay kumalat sa mga mundo ng mga pangunahing demonyo. Hindi lang iyon, sadyang naglagay si Saliye ng iskultura ng Hell Swordsman sa Royal City. Maraming mga demonyo sa Purgatoryong lawan ng apoy ang lalong nagpapasalamat sa Diyos ng Espada, kaya't hindi nila naiwasang simulan ang paglilok ng kanilang mga eskrimidor at same time na manalangin. Nang makita nila ang mga demonyo, may ilang nauna, at isang puting liwanag ang lumitaw sa kanilang mga katawan. Naniwala ang lahat ng demonyo sa sinabi ni Sally. Isa-isa, sa mga pangunahing kaharian ng demonyo, ang lahat ay nagsimulang ipalaganap ang kanilang paniniwala sa Diyos ng Espada, at makukuha nila ang balita ng kapangyarihan ng pagbubukas ng langit. Ang mga eskultura ng The Swordsman in Hell ay palaging mga tagahanga ng Sword God at nakolekta sa maraming dami. Matapos marinig ang balita, inilipat ng mga collector mula sa lahat ng malalaking kaharian ang mga eskultura na may dalang espada mula sa kanilang mga tahanan, dinala sila sa mga lansangan, o isinabot sa kanilang mga katawan. Kahit sino pa ang kanilang pinaniniwalaan noon, sa sandaling ito, lahat sila ay nagsimulang ibunyag ang may hawak ng espada ng walang pag-aalinlangan. Kahit na ang mga mangangalakal na nagbebenta nito ay hindi nag-aamon sa tubo na ito, at direktang ibinabahagi ang lahat ng mga rebulto ng libre. Pagdating ng wakas, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa kapangyarihang iligtas ang lahat. Sa walang katapusang dagat, nagdala si Delphi ng isang hukbo ng mga demonyo sa dagat at magalang na sumamba sa isang estatwa ng Diyos ng Espada na gawa sa tubig. Sa Storm Valley, pinamunuan ng demonyong lobo na Finis ang hukbo ng mga demonyong yelo at ang mga tao nito, at lumuhad sa isang tuhod sa isang Diyos ng iskulturang yelo. Silent Hill, ang mga demonyong nagtatago sa underground shelter, nagsindi ng mga kandila, hinawakan ng Hell Swordman pendant, at nanalangin ng tahimik. Dragon Cave, si Fafnir ay may hawak na pendant ng Hell Swordman. Libu-libong demonyong dragon ang nagyuko ng kanilang mga ulo upang maglingkod bilang kanilang mga lingkod. Si Tart Arrows, Oberon, at Thasm, at iba pa, ay nanguna at nagsagawa ng magalang na Demon Knight etiquette sa harap ng isang estatwa ng Sword God. Naalala ng bawat estratehikong antas ng demonyong general ang mga hinaing at hinaing nila noon kay Yefan sa kanilang isipan. Nagbago ang mga panahon, at marami sa mga gusot noong panahong iyon ay naging napakawalang halaga. Sa kaibuturan ng puso ng mga demonyo, walang kamalay-malay, lahat sila ay nabigla sa taong ito. Ang isang emperador na tumawid sa mga lahi ay nakamit na ang isang pinagkasunduan sa puso ng lahat. At ngayon, dinala din ni Yefan ang Nagel iligtas na kapangyarihan na higit na kailangan ng mundo sa lahat ng lahi na naniniwala sa kanya. Habang lumilitaw ang mga estatwa ng mga eskrimidor sa bawat sulok, parami ng parami ang mga puting liwanag na lumilitaw sa mga pangunahing lungsod ng Diablo, at maging sa ilang malalayong lugar. Kasabay nito, ang kaharian ng Protoss.
Venom Lake sa Fairy Forest. Nang may luha sa kanyang mga mata, tiningnan ni Biluodis ang hindi mabilang na mga mandirigmang duwende na namatay sa labanan, at ang kapangyarihan ng pagbubukas ng langit na pinakawalan mula sa kanyang katawan, na may halong damdamin. Huli na, huli na. Kung ang kapangyarihang ito ay nakuha ng mas maaga, ang mga mandirigmang ito ay hindi na kailangang mamatay. Gayunpaman, alam din ni Virodis na hindi masisisi si Yefan para dito. Nakatingin sa lawa ng kamandag, kung saan sumusulpot pa rin ang mga multo at hayop, puno ng puot ang mga mata ni Vilordes. Oras na para matapos. Direktang tumalon si Vilordes sa kamandag. Sa lalong nag-aapoy na kapangyarihan ng pagbubukas ng kalangitan, ang madilim na bagay sa lawa ay baliw na nagkalat sa pamamagitan ng pagsingaw. Ang ghost beast na malapit ng lumitaw ay direktang nawasak bago ito tuluyang lumabas. Unti-unting naging malinaw ang madilim na tubig ng lawa. Makalangit na kaharian, Palatine Imperial City. Umaasa sa pakikipaglaban ng Taikang at Shengon Guard, bagaman karamihan sa mga tao ay nailigtas, ang mga nasawi ay trahedya pa rin. Matapos makatanggap ng mensahe mula kay Chu Yunyao, sinabi ni Patricia kay Taikang ang tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya. Gayunpaman, nanunuya si Taikang. Kalokohan. Ang paniniwala sa Sword God ay makakapagligtas sa mundo. Sa kaunting pananampalataya sa kanya, malalampasan niya ang Imperial Spear Intent ng haring ito. Kabanata 3876 na lahat ng nilalang. Mukhang walang magawa si Patricia. Tito, totoo po. Na-post na ang video. Nag-click lang siya sa video, ngunit si Taikang ay tamad na panoorin ito. Ang labanan ay nasa krisis, ang haring ito ay walang oras upang makinig sa mga kalokohang ito. Nena si Patricia, si Saliye kaya ang magsisinungaling sa atin. Hindi mo ba nalaman na wala na ang mga demonyong insekto? Gretne is just a how strange is it pumatay ng isang babaeng uod lang. Malamig na sumangot si Taikang, kung patuloy mong lituhin ang publiko, guluhin ang puso ng militar, huwag mong sisihin ang haring ito sa pagiging walang awa. Kailan pa? Hayaan mo na ang mga tao ng Celestial Clan. Ang pagtitiwala sa Sword God, hindi ba iyon katanggap-tanggap sa iyo? Ang haring ito ay nagtatanggol sa Protoss sa pamamagitan ng dugo, ano ang alam mo? Galit na sabi ni Taikang. Nakagat ni Patricia ang kanyang labi, hindi bale kung hindi ka maniwala, ipapakita ko sa lahat ang video at hayaan ang iba na maniwala. Pagkatapos noon, inilabas ni Patricia ang kanyang Hell Swordman pendant at lumipad papunta sa frontline ng lamat na lumalaban sa mga multo at hayop. Masyado kang. Hindi sapat ang lakas ni Patricia, mabilis mo siyang ibalik. Nakita ito ni Katie, at labis siyang nabalisa. Babae na hindi alam kung mabubuhay o mamamatay, hayaan siyang magdusa ng kaunti. Anong oras na, gusto mo bang magalit sa akin? Galit na sabi ni Katie. Sinulyapan ni Taikang si Katie at ang bata sa kanyang mga bisig, medyo walang magawa. Sa isang mahabang buntong hininga, kinailangan ni Taikang na gumalaw sa isang ganap na distansya, na nagbabalak na kaladkarin si Patricia pabalik. Ngunit sa sandaling nagpaputok ng baril, ang katawan ni Taikang ay nanginginig ng husto. Namilog ang kanyang mga mata, nakatitig kay Patricia sa kanyang harapan. Sa katunayan, ang sharpshooter at maraming Protoss warriors ay nagulat din sa dating prinsesa. Ito ay hindi pangkaraniwan para kay Patricia na may mga banal na pakpak sa likod niya. Ngunit talagang nagpamalas siya ng hindi pa nagagawang divine brilliance. Ang ganitong uri ng puting kinang ay tila nagpapainit sa puso ng lahat, na ginagawang tila lumiwanag ang madilim na larangan ng digmaan. Sa ilalim ng epekto ni Patricia, ang lahat ng pangit at mabangis na hayop ay naglahong abo. Mag-isang pinakawala ni Patricia ang hukbong nagpupumilit na suportahan ito. Napaiyak si Patricia nang marinig niya ang hindi mabilang na tagay na nagmumula sa kanyang likuran. Nagawa niya. Ginawa rin niya. Tumalikod si Patricia at hinawakan ang pendant. Sa sandaling ito, ang kapangyarihang hatid ng Sword God ay walang pag-aalinlangan. Taikang. Totoo ang sinabi ni Patricia. Dinala talaga ng Sword God ang kapangyarihan ng kaitian sa mundo. Excited na sabi ni Katie. Komplikado ang mga mata ni Taikang, hinawakan niya ng mahigpit ang matalim na baril, tumingin sa sword holder pendant sa kamay ni Patricia, at walang sinabi. At sa di kalayuan, ang puntod ng Protoss. Ipinatong ng libingan ang kanyang mga kamay sa kanyang likod at tumingin kay Patricia, na may pagmamalaki na nakatayo sa hangin, ngunit hindi siya makatingin ng matagal. Matapos ang hindi mabilang na mga taon, ang estado ng pag-iisip na dati ng kalmado ay talagang nagdulot ng mga ripples. Ginawa talaga ng batang ito. Ginawa niya. Hongming Universe, sa bitek ng Juyuan. Binuksan ni Ji Wumeng ang kanyang mga mata at may binulong. Senyor, anong sabi mo? Mukhang nalilito si Xiao Wang. Si Ji Wumeng ay may mapaglarong tingin sa kanyang mga mata. Tumingin ulit siya sa malayo, parang may tinatitigan. Ang mga matatandang ito, kung nabubuhay pa sila, sa palagay ko ay hindi sila komportable. Lalong naguluhan si Xiao Wang, Senyor, sino ang sinasabi mo? Hindi umimik si Ji Wumeng, bagkus ay dumiretso lang siya sa paglalakad. Senyor, saan ka pupunta? Hindi ka ba nananatili dito? Hindi na kailangan, sabi ni Ji Wumeng. Bakit? Nagulat si Xiao Wang, baka walang tulong. Walang pakialam na sinabi ni Ji Wumeng, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Nang magtatanong na sana si Xiao Wang, pagkaalis niya sa blockade ng Juyuan, nakatanggap siya ng agarang kontak mula sa ibaba. Anong sabi mo?
Bakas sa mukha ni Xiao Wang ang hindi makapaniwala habang tinatakpan niya ang kanyang cherry lips gamit ang isang kamay. Tito, ginawa mo talaga. Hindi ito isang bagay na kaya kong gawin ng mag-isa, ito ang lahat sa inyo, ang inyong sariling lakas, sa white space, si Ye Fan ay napuno ng emosyon. Tila sa pamamagitan ng paniniwala sa kanya, nakuha niya ang kapangyarihan ng pagbubukas ng langit mula sa kanya. Ngunit sa katunayan, ang kapangyarihan ng pagbubukas ng langit ay umiiral sa lahat ng nilalang sa mundo. Nang buksan ni Pango ang langit at nagkatawang tao sa lahat ng bagay, talagang ibinigay niya ang banal na kapangyarihan ng pagbubukas ng langit sa lahat ng nilalang. Ang ginagawa ngayon ni Ye Fan ay walang iba kundi ang pagbabahagi ng paggamit ng malalim na kahulugan na ito sa lahat. Kung mas malakas ang paniniwala, mas hindi magagapi ang kapangyarihan ng kahit-iyan. Ang kapangyarihang ito ay hindi pumatay, hindi sumisira, ngunit binabaligtad ang yin at yang at nagbabalik ng liwanag sa mundo. Sa makatuwid, ang ganitong uri ng kapangyarihan ay walang pasanin sa mga buhay na nilalang sa mundo. Sa kabaligtaran, ang perpektong pagpigil sa mga katangian ng underworld ay magiging isang ganap na kawalan. Sa oras na ito, mararamdaman ni Ye Fan na mayroong napakaraming paniniwala sa lahat ng oras, at magkaroon ng koneksyon sa kanya. Sa harap ng kanyang mga mata, ang mga larawan ng iba't ibang mundo at mga mananampalataya ay patuloy na kumikislap. Sa Xiaoshu, binibigkas ni Angela ang isang panalangin, at hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang tumaas sa kalangitan, na nagtataboy sa hindi mabilang na mga multo at hayop. Mabangis na sumayaw si Emperor Xiao Qingshan gamit ang kutsilyo ng Phoenix, at ang apoy ng Phoenix na sinamahan ng kapangyarihan ng pagbubukas ng kalangitan, ay ganap na nabura ang mga bitek sa kalangitan. Sa sinaunang panahong lungsod ng Xuanyuan, si Hua Xiaoluo, na ikinakaway ang layunin ng espada na mahulog ang mga bulaklak, pinangunahan ng mga kapwa-disipulo, mga nakababatang kapatid, na harangan ang mga multo at hayop sa mga bitek. Binasag ng Thousand Strike Dragon Fist ni Ren Tianquo ang crack. Sa mababangas na prairie, ang larangan ng digmaan kung saan ang bangkay ay nababalot ng balat ng kabayo, ang damo ay nabahiran ng dugo. Sa pamumuno ng dalawang henerasyon ng mga barbarong hari, ang mga natitirang barbarian na mandirigma, nakasakay sa mga kabayong pandigma at may hawak na saber, ay tinadtad ng mga multo at hayop. Sa lungsod ng kawalang kasalanan, pinangunahan ni Liu Qinghao ang isang grupo ng mga tauhan na nakasuot ng propesyonal na kasuotan upang walang pakundangan na pugutan ng ulo ang mga multo at hayop na umatake sa mga residente at naglunsad ng counterattack. Sa tabing dagat, sina Azazel, Murphy at iba pang matatandang kapatid, kasama ang mga mandirigma ng Merpeople, pinatay sila mula sa kanlungan, at sumigaw sa kalangitan. Mga pamilyar na mukha, ngunit lahat din ng uri ng hindi pamilyar na mukha. Ang mababang antas ng Tartarus, ilang demonyong magsasaka, na may hawak na mga kagamitan sa bukid sa bahay, ay tinalo ang mga multo at hayop na nagngangalit sa bukid. Upang ipaghiganti ang namatay na bata ng luha. Sa isang planeta na gumagawa ng mga kristal na minahan, sa isang kuwebo ng minahan, isang manggagawang kinubkob ng mga multo at hayop ang nagliwanag ng puting liwanag sa kabuuan, at binaril ang ulo ng insekto at multo hanggang mamatay gamit ang isang mining pick. Perth, sa isang lungsod na paralisado dahil sa pagkawala ng kuryente, sa isang madilim na eskinita. Ang kanyang mga magulang ay naging mummified na bangkay at nahulog sa hindi kalayuan. Isang malungkot na babae ang nakahawak sa pendant ng may hawak ng espada. Sa pagharap sa isang ghost beast na umaatake sa kanya, ang dalaga ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa pag-iyak at sinuntok ang kanyang kamao na may hawak ng pendant. Isang masa ng puting liwanag ang sumambulat mula sa batang babae, at ang mabangis na mga hayop ay naglahong abo. Nakita ng hindi pamilyar na batang babae ang eksenang ito at tumingin sa impyernong iskultura na may hawak na espada sa kanyang kamay, na may halong saya at kalungkutan, at umiyak ng mapait sa kanyang mga bisig. Sa sandaling ito, sa puting espasyo, basa rin ang mga mata ni Ye Fan. Pasensya na. Kung mauunawaan niya ang pananampalataya ng mas maaga at ang kapangyarihan ng pagtitiwala na ito, mas maraming tao ang makakaligtas. Kung ganoon ang kaso, malaya si Jane sa kanila, ni. Huminga ng malalim si Ye Fan, nanlamig at determinado ang kanyang mga mata. Caesar, oras na para sa pagtutuos. Kabanata 3877. Ang pag-iisip kay Ye Fan ay biglang nagbago ang eksena sa harap niya. Sa malalim at madilim na mundo, isang malaking kaluluwa ang lumitaw sa kabilang panig. Kahit na matapos ang hindi alam na dami ng oras at espasyo, nararamdaman ko pa rin ang galit na ipinadala mula sa kaluluwang iyon. Malinaw, natutunan ni Caesar ang tungkol sa kapangyarihan ng pagbubukas ng langit sa pamamagitan ng iba't ibang mga eyeliner sa mundo, at muling lumitaw sa mundo. At matapos na sirain ang mga bitik ng kapangyarihan ng pagbubukas ng langit, nangangahulugan din na naging isang luho ang nais na lusubin ang mundo. Imposible. Imposible. Paano ito mangyayari? Hindi ito totoo. Nang makita ang galit na hitsura ni Caesar, si Ye Fan ay hindi kumuha ng anumang schadenfreude. Sa simula, dapat ay kutsain, at ibinuhos niya ng mabuti ang kanyang galit. Gayunpaman, sa harap ng kalunos-lunos na sakripisyo sa mundo, at sa harap ng napakaraming kasosyo na namatay sa labanan, hindi naramdaman ni Ye Fan na ang pagliligtas sa sarili ng mundo ay napakalaking tagumpay. Sa anumang kaso, ang digmaang ito, ang mundo ay nagbayad na ng masakit na presyo. Caesar, alam kong hindi mo ito magagawa sa iyong sarili, ni hindi mo ito manggahas na gawin ito. Kung gusto mong mamatay na hindi gaanong masakit, sabihin sa akin ngayon, ang lahat ng katotohanan.
Malamig na sabi ni Yefan. Diyos ng espada. Medyo nagulat si Caesar nang marinig niya ang boses ni Yefan bigla. Pagkatapos ng ilang paghahanap, gumaan ang loob ni Caesar nang malaman niyang ito ay isang voice transmission lamang ng kamalayan ni Yefan. Sa pananaw nito, ito ay dapat na isang uri ng lihim na pamamaraan, isang maliit na espiritual na kapangyarihan, walang dapat ipag-alala. Umismid si Caesar, Sword God. Sa tingin mo nanalo ka. Hindi pa tapos. Kahit na ang mundo ay hindi masira ng ilang sandali, hindi ito nangangahulugan na ang krisis ay aalisin. Ang reinkarnasyon ng limang tay ay nawasak, at ang yin at yang ay dapat sirain. Hindi balanse, ang mundo ay walang magawa. Walang sino man ang makakapagpabago nito. Walang ekspresyong sinabi ni Yefan, napakatigas ng ulo mo at hindi epektibo, ngunit ito talaga ang gusto ko. Hindi kita hahayaang pumutol ng 1,000 espada, at mahirap maunawaan ang puot sa aking puso. Sinabi ni Caesar, Sword God, your Emperor Sword talagang kamangha-mangha, ngunit hindi madali para sa iyo na mahanap ako sa malaking underworld. Kahit na mahanap mo ako, natatakot ako na wala na ako dito. Aba, hahanapan ka ng mga tao sa likod ng mga eksena palabas para sa iyo. Mapapanatili ba nitong ligtas ka? Ngumisi si Yefan. Mukhang napagtanto ni Caesar na masyado siyang nagsasalita at piniling manahimik. Hindi gaanong nagtanong si Yefan, at sinabing, Caesar, kung gusto kitang hanapin, hindi ito nangangailangan ng maraming pagsisikap. Bago siya matapos magsalita, sa itaas ng malaking shell ni Caesar, isang walang kapantay na layunin ng espada ang biglang kumislap sa hangin. Isang black gold solid flying sword, na nagpapakawala sa pamimilit ng sword intent ng nakakapasong emperador. Gayunpaman, hindi umatake ang espadang ito, ngunit pagkatapos mailipat ang layunin ng espada, diretsyong dumating ang katawan ni Yefan. Paano ito posible? Hindi kaya naabot mo na talaga ang kaharian ng lumikha. Nagulat si Caesar, ang ganitong uri ng mailap, patayo at paalang na limang tay, anuman ang paraan ng nakaraan, kahit papaano ay magagawa ito ng lumikha. Ngunit ang kaharian at cultivation base ni Yefan ay dapat na mas masahol pa kaysa sa lumikha. Sa ganoong kaikling panahon, nakalusot ba talaga siya? Sa katunayan, hindi talaga naabot ni Yefan ang kaharian ng lumikha. Nahanap niya si Caesar, umaasa sa kaginhawaan na hatid sa kanya ng puting espasyo. Kung gusto mong tunay na maging isang creator, dapat mong lubusang maunawaan at makabisado ang white space. Kasabay nito, kung hindi dahil sa tulong ni Emperor Yan, ang cultivation ni Yefan ay hindi magiging sapat para suportahan ang isang malayuang paglipat. Gayunpaman, alam na alam ni Yefan na makakahanap si Caesar ng paraan para sa kanyang sarili sa sandaling mabaliktad ang sitwasyon ng digmaan sa mundo. Kapag nahuli niya ito, maaaring tumakas si Caesar. At sa sandaling tumakas si Caesar, ang mga lumang Diyos ay hindi mapapahamak. Pagkatapos ng lahat, si Caesar ang lumikha. Sa makatuwid, gusto niyang gamitin ang puting espasyo para tumpak na patayin si Caesar habang mayroon pa siyang ekstrang lakas. Hindi ka maaaring gumamit ng bull's knife para pumatay ng manok. Para patayin ka, bakit kailangan mong kumilos ang lumikha? Hindi nagatubili si Yefan, nang walang anumang pag-iisip, hinawakan niya si Taichu sa kanyang kamay at sinaksak ng isang mabangis na espada. Ang walang kapantay na layunin ng espada, sa buong lakas, ay sumabog mula pa sa simula, at naging isang umuungal na dragon. Ang espada ng emperador na Sam Iris sa lahat, pagkatapos ng 12 ng mga pagkakawatak-watek, ay Sam Iris sa nakapalibot na oras at espasyo. Sa madilim na underworld, ang dampi ng gintong inilabas ng Emperor Sword ay partikular na nakasisilaw. Boom! Gitling! Dahil sa sobrang lakas ng pagsabog ng simula, ang pagtagos ng layunin ng espada ay mas nakapipinsala at mahirap labanan. Sa isang malakas na pagsabog, ang layunin ng espada ay tumagos mula sa itaas na layer ng shell ni Caesar, tumagos sa katawan, at nagalit mula sa ibabang layer ng shell. Isang daloy ng itim na dugo ang nagwisik mula sa sugat ni Caesar na mahirap pigilan. Kahit na magagamit ni Caesar ang yin energy para ayusin ang sarili, hindi niya mapigilan ang mapanirang kapangyarihan ng Wushuang na nagpapahirap sa sugat na gumaling. Gitling! Si Caesar, na hindi pa gaanong nasugatan, ay tila pinaso ng apoy ng impyerno, at ang sakit ay napunta sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang espadang ito ay para kay Master Lu na gantimpalaan ka. Si Yefan ay puno ng galit, at walang pakundangan na gumawa ng pangalawang espada. Si Caesar ay tinusok sa isa pang sugat, at ang itim na dugo at mga organo ay lumabas na parang isang malaking talon. Ang espadang ito ay para kay Kuya Zizai. Si Yefan ay umungal, ang kanyang katawan ay direktang dumapo sa shell ni Caesar, at isang espada ang bumulusok pababa. Boom! Si Caesar ay nagdusa ng isa pang matalim na sugat, ang kanyang kaluluwa ay mahina na, at ang kanyang kakayahang gumaling ay lubhang hamina. Ang espadang ito ay para sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa mundo. Binibigyan mo ako ng magandang karanasan. Habang nagsasalita, ginamit ni Yefan ang Sword at Dragon Dew Shadow, hila-hila ang espada ng simula na tumalsik ng bilyon-bilyong milya, direktang parallel sa katawan ni Caesar. Galaw! Ang talam sa simula ay parang scalpel, na bigla na lang hinihiwa ang hindi masisirang katawan ni Caesar. Huwag! Huwag! Gitling! Napakasakit ni Caesar, mula nang ipanganak ito, hindi nito alam na may ganoong sakit sa mundo.
Nakikita ang sarili na pinaghiwa-hiwalay na buhay, ang dobleng suntok ng katawan at isip, ang buhay ay hindi kasing ganda ng kamatayan. Stop, stop, sir, iligtas mo ako. Kumunot ang noo ni Ye Fan, malinaw niyang naramdaman na halos ibunyag ni Caesar ang pagkakakilanlan ng tao sa likod ng mga eksena. Ngunit tila takot na takot si Caesar at hindi nang ahas na sabihin ito ng diretsyo, kaya kahit malapit na siyang mamatay, kailangan niyang tiisin ito ng tahimik. Biglaan. Dahil sa likas na babala ng panganib, natulala si Ye Fan sa likod niya. Anong makapangyarihang pag-iral ang tila darating? Gayunpaman, ito ay isang bahagyang flash, at ang hininga ay nawala kaagad. Ano ang sitwasyon? Nang magtaka si Ye Fan, sa isang madilim na kawalan sa isang lugar sa underworld, dalawang figure ang nagtagpo. Kung naruroon si Ye Fan, tiyak na makikita niya na ang isa sa kanila ay nakasuot ng gintong maskara at may mahabang blonde na buhok. Ang tagahatol ang nagplanong burahin siya sa ilog ng chaos. Kasabay nito, ang tila nag-abot ng kamay sa kalooban, ngunit pinigilan ng tagahatol, ay si Lao Lin. Walang emosyon sa mga mata ni Lao Lin, at walang kaguluhan sa kanyang mukha, tiningnan lang niya ang gininto ang maskara. Ang mga mata ng tagahatol ay medyo komplikado, kahit na may pahiwatig ng pagbabantay. Kabanata 3898 ang huling pagkakataon. Matapos ang mahabang katahimikan, ibinuka ng tagahatol ang kanyang bibig. Sa simula ng Demon Dragon Emperor, alam mo ba kung ano ang iyong ginagawa? May isang malayong kamahalan sa kanyang tono. Simon. Bahagyang tinawag ni Lao Lin ang pangalan ng tagahatol. Alam ko talaga kung ano ang ginawa mo. Noong nakaraan, hindi ako nakikialam dahil ang intervention ay hindi magbabago ng resulta. At ngayon, iba na ang lahat. Kung kukunin mo ang iyong maruruming mga kamay abutin mo, wala akong pakialam, maglakad-lakad ka sa iyong mundo ng Aslan. Pinaikit ni Adjudicator Simon ang kanyang mga mata. Lahat ng ginagawa ko ay kalooban ng templo, at ito ay para sa malaking mundo. So ano? Malamig na bamantong hininga si Lao Lin, wala akong pakialam sa kahulugan ng iyong templo noon, at ganoon din ito ngayon. Simon, pinigilan ng tono ang isang bakas ng galit, Dragon Emperor, naiintindihan mo ba na ang isang tansong sibilisasyon at ang mga tagapamahala nito ay lumabag sa mga alituntunin ng malaking mundo ng walang pahintulot? Ano ang ibig sabihin nito? Kailangan ko lang. Shut up! Hindi ko maintindihan. Ikaw pala. Pinutol ni Lao Lin ang mga salita ni Simon. Natigilan si Simon, parang hindi makapaniwala, naglakas loob si Lao Lin na kausapin siya ng ganoon. Isang beses ko lang sinabi, at ito na ang huling pagkakataon. Sinabi ni Lao Lin sa mahinang boses, at naglabas ng isang salita, umalis ka. Matagal na hindi nakasagot si Simon. Sa huli, tila napangiti siya, pagkatapos ay tumalikod, gumawa ng isang hakbang, at nawala. Pagkaalis ni Simon, lumitaw si Chen Mian sa likod ni Lao Lin. Nagdesisyon ka na ba? Tanong ni Chen Mian. May mapait na ngiti sa gilid ng bibig ni Lao Lin, bakit, sa tingin mo ba ay napakawalang ingat ko? Oo. Walang alam ang mga bata, ngunit ipinadala ko sila sa larangan ng digmaan. Umiling si Chen Mian, tinatanong lang kita, ano ang ginagawa mo? Hindi ako utol sa pagpili. Hey! Ngumiti si Lao Lin, itinaas ang kanyang ulo, at tumingin sa araw. Dahil, ginawa talaga ng batang iyon, natural na kailangan kong tuparin ang aking pangako. Hindi ba ito ang gusto mo? May ngiti din si Chen Mian sa gilid ng kanyang mga mata, kung hindi, hindi mo siya makikitang ganito. Maraming beses. Mayroon akong isang kislap ng pag-asa para sa kanya. Ngunit ang sagot na ibinigay niya sa akin ay mas perpekto kaysa sa naisip ko. To be honest, hindi pa nagiging creator ang batang iyon, at akala ko babagsak na siya. Isang blessing talaga na ma-realize niya ang misteryo ng pagbukas ng langit. Naantig ang ekspresyon ni Lao Lin, ang ikalimang asawa ay lahat ng may buhay, at ang lahat ng may buhay ay ang ikalimang asawa. Ang pag-asa ay laging naroon, ngunit hindi natin ito natuklasan. Kung hindi mo itinuloy ang paghila nito. Hindi ako makapaghintay na matuklasan ito ng batang ito, tutal, tinulungan mo siya, sabi ni Chen Mian. Haha, ikaw. Malinaw na gusto mo siyang purihin, bakit ang tigas ng ulo mo? Sinasabi ko lang ang totoo, kung wala ka rito, nagtagumpay sana si Simon. Sa harap ng templo, wala ang batang iyon. Si Chen Chenhe ay sumangot ng malamig. Pagdating sa templo, pidyo ang ngiti ni Lao Lin. Natatakot ako na hindi ako mapalagay sa hinaharap. Ito talaga ang gusto ko. Sinulyapan ni Old Lin ang walang malasakit na mukha ng babaeng nasa tabi niya, at umiling ng walang magawang ngiti. Kasabay nito, ang labanan sa pagitan ni Ye Fan at Caesar ay papalapit na sa pagtatapos. Tinatawag itong labanan, sa katunayan, mas tumpak, ito ay ang pagpatay ni Ye Fan kay Caesar. Ang depensa ni Caesar noon ay isang matigas na buto para kay Ye Fan. Ngunit ngayon ay hindi pa nakatuntong si Ye Fan sa kaharian ng lumikha, ngunit dahil sa kanyang kaliwanagan sa puting espasyo, ang kalahati ng kanyang mga paa ay tunay na tumuntong sa threshold ng paglikha. Para sa Emperor's Sword Intent, ang anumang bahagyang pagtaas sa kaharian ay magdadala ng pagbabago sa husay. Dagdag pa rito, sa panahong ito ni Ye Fan, siya ay nabalisa sa ika-6 na antas, at umasa siya sa emperadoryan para makabangon at puwersahang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Ang prosesong ito ay nagpapalakas din ng kanyang pangangatawan at nagpapaganda ng kanyang paglilinang.
Hindi man ito mapanatili ang ika-6 na antas ngayon, ang buong pundasyon ay itinaas ng husto. Ang pagdaragdag ng lahat ng aspeto ay naging sapat na ang layunin ng espada ni Yefan na pumatay upang basagin ang baluktot na depensa ni Caesar. Kapag ang pinakamalakas na kalasag ay nakatagpo ng isang matalim na talim na hindi natatakot dito, kapag ang depensa ay nawala ang epekto nito, pagkatapos ay nawalan ito ng anumang pagkakataong manalo. Ang talim na nagmamadali sa daan-daang milyong milya, tulad ng isang itim at gintong dragon, ay hindi magagapi. Ang dambuhalang katawan ni Caesar ay naputol ng patayo ng marahas na espadang ito na naglalayong magkawatak-watek. Ang sakit ng pagsuso ng utak sa drill ay naging dahilan upang tuluyang mawalan ng gana si Caesar na lumaban. Ang lalo pang naging desperado ay ang matagal na hindi pagsipot ng kanyang mga taga-suporta sa likod ng mga eksena. Ibig sabihin, tuluyan nang nawalan ng tiwala ang lumang pamilya ng Diyos. Kawalan ng pagnanais, galit, kawalan ng kakayahan, takot, lahat ng uri ng emosyon, hayaang bumagsak si Caesar. Sword God. Ako. Gusto kong dalhin ang mga Diyos para sumuko. Hayaan mo akong mabuhay. Mula ngayon, ang aking mga tao ay yuyuko ang kanilang mga ulo sa underworld at hindi kailanman sasaktan ang underworld. Bukod sa paghingi ng awa, si Caesar ay wala ng ibang maisip na paraan. Ang ganitong uri ng bagay, dapat mong sabihin ito bago ang digmaan. Hindi pagkatapos ng dugo ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Sabi ni Yefan, ngunit hinawakan niyang muli ang simula, at gustong putulin si Caesar sa 8 piraso gamit ang isang espada. Alam ni Caesar na tapos na ang sitwasyon, at isang huling sugal na lang ang kaya niyang gawin. Liwayway. Sa pagkakataong ito, tinawag muli ni Caesar ang mailap na Diyos ng teleportasyon. Si Don, na naging abala sa paghahatid ng hukbo ng underworld sa lahat ng oras, ay hindi na nababahala tungkol sa digmaan sa labas. Kung mamatay si Caesar, ang mga lumang Diyos ay puputulan. Isang malaking itim na fog ang mabilis na nabuo sa paligid ng katawan ni Caesar. Ang ganitong uri ng espesyal na kakayahan sa paghahatid, na lumalabag sa prinsipyo ng oras at espasyo, ay kabilang sa Don, na kakaiba at walang babala. Nang makita ito, nagpakita si Yefan ng matalim na kulay. Ikaw ang naghihintay. Sa isang iglap, isang naglalagablab na puting liwanag ang sumabog mula sa sword intent ni Yefan. Nang makita ito ni Ambon ni Don na hindi maalis ay mabilis na nabura ng lakas ng pagbubukas ng kalangitan. At habang naglalaho ang itim na ambon, unti-unting nilalamon ng nakakasilaw na puting liwanag mula sa underworld ang walang katapusang kadiliman. Ang walang katapusang puting dagat ng liwanag na ito ay naging sanhi ng pagdurusa ng mga primordial spirit ni Caesar at Don tulad ng nakakapasong araw. Tila ba isang vampira ang tumambad sa nakakapasong araw? Isa-isa, ang kapangyarihan ng pagbubukas ng langit, pagkatapos ng pagkakawatak-watek, ay lubhang nasira ang pangunahing utak ng dalawang matandang Diyos hanggang sa punto ng kamatayan. Nang siya ay naghihingalo, si Caesar ay sumuko rin sa paghingi ng awa, at nagpakawala lamang ng mahinang panunuya, Sword God, huwag kang maging kampante, kami ay mga sanglaan lamang ng mga tao. Ang mundong ito ay dapat wasakin, sa iyo ang ginagawa mo ay salungat sa paraan ng langit, ang mga pag-iral na iyon ay hindi ka hahayaang umalis. Kabanata 3879 na namatay si Xiang Xiaoyu. Sumimangot si Yefan. Ibig mong sabihin, ang templo, ang tagahatol. Natigilan si Caesar at nagulat siya. Alam mo. Alam ni Yefan sa kanyang puso, at ito ay tulad ng nahulaan niya noon. Ang kinabukasan ng sibilisasyong ito at ang aking kapalaran, tayo lang ang makakapagpasya, huwag kayong abala sa mga inabandunang anak. Kasabay ng pagbagsak ng mga salita, ipinatawag na ni Yefan ang lahat ng lumilipad na espada na maaari niyang ipatawag. Sa isang iglap, ang siksikan na lumilipad na mga espada ay naging hindi mabilang ang bilang, tulad ng karagatan ng mga espada. Sa pagbagsak ng malaking kamay ni Yefan, ang dagat ng mga espada na kumikinang ng 1,000 zang na ningning, na may layunin ng espada at kapangyarihan ng pagbubukas ng langit, ay dumaong kina Caesar at Dao En. Ang dagat ng mga bituin at mga bituin ng espada ay magliliwanag sa kailaliman ng madilim na underworld na parang araw. Bundok Samero. Naubos ni Jian Zizai ang lahat ng kanyang lakas, at ang Asher Golden Divine Power na inilabas ay malapit ng maubos. Sa paghina ng kapangyarihang ito, ang mga Diyos sa underworld ay gumawa na rin ng mga paghahanda at ganap na nagbabantay. Gayunpaman, nang isipin ng lahat na ang hukbo ng underworld ay malapit ng mag-counterattack ng baliw, ang sitwasyon ay hindi pareho. Ang hukbo ng mga multo at hayop na nakatago sa kadiliman sa lahat ng direksyon ay medyo nag-aalangan. Ano ang sitwasyon? Bakit hindi sila umatake? Hindi kaya hinihintay nila ang demonyo. Kapangyarihan ng emperador na ganap na mawala. Emperor Yan. Boss Jiang. Sa loob lamang ng ilang araw, tila ito ay lumipas na ng maraming siglo, at sa wakas ay nakita ng lahat sa Yushu Palace si Emperor Yan na lumabas sa Yantian Ring. Bakit lumabas si Emperor Yan? Hindi kaya nabigo ang Sword God kay Tian? Siya. Sumuko. Boss Jiang, anong problema sa buhok mo? Nakita ng mga Diyos na kulay abo ang buhok ni Emperor Yan, na parabang ilang dekada na siya. Ang gayong eksena ay nagpalubog sa puso ng mga Diyos, na pakiramdam na may mali. Si Emperor Yan ay may walang pakialam na hitsura sa kanyang mukha, at ikanaway ang kanyang kamay, hindi bale, kumain ka ng ilang halamang gamot, at ikaw ay natural na maitim. Nasaan si Brother Yefan? Tanong ni Ji Xuanyuan.
Nagpakita ng walang magawa si Emperor Yan sa kanyang mukha. To be honest, I don't know. Nagkatinginan ang lahat, ano ito? Pero, tumingin si Emperor Yan sa hukbo ng mga underworld sa di kalayuan, at bamulong, sa pagtingin sa hitsura niya ngayon, dapat ay nagtagumpay siya. Habang nagsasalita siya, nakita niya si Qiang Helan na may dalang 12-dosenang The Demon Dragon sa simula, lumilipad patungo sa gilid na ito. Mag-ingat! Darating ang demonyong dragon sa simula. Ang lahat ay naghintay ng buong king time, at ang mga hayop ay mukhang kahindik-hindik, na nagbabalak na lumaban hanggang sa kamatayan. Ngunit sa sandaling ito, tahimik na pinaliit ni Qiang at Lin ang kanilang mga katawan, kasama ang isang grupo ng mga demonyong dragon sa simula, na nagpo-poster na puno ng mga butas. Maging ang isang grupo ng mga halimaw na nakasunod sa likuran ay masunurin din at gumagapang sa lupa. Si Qiang at Lin, ang namuno sa Demon Dragon Clan at ang Fierce Beast Clan sa simula, handang parusahan sa kanilang ginawa, at mangyaring hayaang mabuhay ang aking angkan. Ang sunod-sunod na ibinaba ng mga demonyong dragon sa simula ang kanilang mga ulo. Nang makita ito ng mga Diyos sa gilid ng araw, hindi nila maiwasang magpakita ng pagtataka. Anong nangyayari? Qiang, Lin, anong ginagawa mo? Wala silang pagkakataon. Nababaliw ka na ba? Labis na naguluhan si Di at agad na nagalit. Ang mga demonyong dragon sa simula ay hindi pinansin si Di. Nagbago ang mga mata ni Taki, at may bahagyang hindi makapaniwala. Nang makita ito, hindi napigilan ni Emperor Yan na matawa, mukhang nagtagumpay na talaga si Brother Ye. Kapag ang narinig ito ng mga Diyos, nagsimulang kuminang ang kanilang mga mata na nawalan ng pag-asa. Sa sandaling ito, nagsimulang umatras ang higanting dugong kordero, kasama ang hindi mabilang na mga mananampalataya. Ang itim na likidong si Jagger ay nagpatigil sa pagbuhos ng itim na likido at nagmamadaling nagsimulang tumakas. Ang lahat ng mga tropa ng Underworld ay natalo na parang bundok at nagsimulang tumakas ng galit na galit. Bawiin ang hukbo. Ang Underworld ay umatras. Ang mundo ay talagang nakatipid. Upang i-clear ang mga ulap at makitang muli ang liwanag, ang kagalakang ito ay nagpalakas din ng moral ng lahat. Kung mabubuhay ka, sinong gustong mamatay? Sina Feng Qinlan at Xiao Ziner at iba pang mga anak na babae, na may luha sa kanilang mga mata, ay tumingin sa paligid, gusto ko lang malaman kung nasaan si Ye Fan. Ngunit sa sandaling ito, isang galit na dagandong ng dragon ang dumating. Nakita ko ang isang itim na dragon na naging Thunderbolt at bumaba sa Mount Samero sa isang iglap. Sa puntong ito ng oras, ito ay ang banal na kapangyarihan ni Jian Zizai. Sa sandaling ito ay naglaho. Ang itim na dragon ay ang hindi mabata Di. Nakita nito ang eksenang ito at malamang nahulaan na ang matandang Diyos ay malapit ng matalo. Ngunit, sa ngayon, wala itong paraan. Kung hindi ka mamamatay sa mundo, kailangan mo ring mamatay. Gusto kong pahirapan ang apelyidong Ye na iyon ng tuluyan. Sa desperasyon, ang target ng pag-atake ni Di ay ang lahat ng kababaihan. Ang nakakatakot na puwersa ng 8 kalamidad ay papalapit na, at ang Shenlang clan na naruroon ay ganap na hindi mapigilan. Bilang karagdagan, si Di ay desperado, sinusubukan ang kanyang makakaya, isang itim na dragon na kumakaway sa kanyang buntot, tulad ng isang itim na dragon na si Tianzhou ay nahulog, at tumakbo sa kulog na may apoy. Ang isang biglaang pag-atake sa kalawakan ay ginawa ang mga batang babae na hindi maiiwasan, at walang oras upang umiwas. Boom! Ang bundok ay gumuho at sumabog, ang mga Diyos ay nagmamadaling umiwas, at ang mga babae ay nadodge lahat sa ilalim ng buntot ng dragon. Ang mga mata ni DJ ay nagpakita ng isang dampi ng labis na kaligayahan, ito ay upang hayaan si Ye Fan na maranasan ang sakit ng pagkawalan ng kanyang minamahal. Isang babaeng may magandang mukha at liwanag ng buwan, durog sa laman, lumilipad ang kanyang kaluluwa, napakagandang paghihiganti. Biglang tinulak pataas. Bagamat medyo nag-aatubili, totoo naman na na-push up ito. Shi, ikaw. Nagpakawala si Di ng isang hysterical dragon na dagandong. Si Chi Yu, na nababalot ng dugo, ay parang Diyos na bumababa mula sa lupa. Sa kidlat ngayon, hinulaan niya ang target ng pag-atake ni Di. Kinagat nito ang ngipin at ginamit ang mga bakal na kalamnan nito para labanan ang malakas na suntok ni Di mula sa buntot ng dragon. Ang mga babae ay natakot saglit. Kung hindi dahil kay Chi Yu, patay na talaga sila. Matandang Jiang To, ang pakikipagtulungan ay mabuti. Chi Yu ngumisi. Noon lamang napagtanto ng mga Diyos na sa likod ni Chi Yu, si Emperor Yan ay patuloy na nagpapanumbalik at nagpapalakas sa kanya. Sa pamamagitan ng ganitong uri ng agarang kooperasyon na magagamit ni Chi Yu ang kanyang pambihirang lakas, at mayroong dagdag na layer ng disintegrasyon. Mukhang. Noong pumunta ako sa Underworld, hindi ako napunta sa walang kabuluhan, nakangiting sabi ni Emperor Yan. Kung hindi dahil sa tagal ng panahon na iyon, hindi ako makakapag-react. Sinong mag-aakala na napakawalan Jian nitong si Di na pumatay sa mga babaeng ito? Sa sandaling ito, isang ginintoang talam, na kasing manipis ng pakpak ng sekeda, ang nagpunas sa buntot ng dragon ni Di na walang kapantay na matalim. Array! Isang matinis na sigaw ni Di, na isang malaking bahagi ng buntot ng dragon ang biglang naputol. Si Ji Xuanyuan ay nagniningas na may nagniningas na gininto ang liwanag sa buong katawan niya, hawak ang Xuanyuan sword sa kanyang kamay, kasing kahanga-hanga tulad ng pag-aari ng isang Diyos ng digmaan.
Ang masamang dragon, na hindi nasisiyahan sa 8 kalamidad, ay hindi maaaring maging immortal at hindi masisira, karapat-dapat bang maging mabangis sa harap ng balo. Si Dee at Taki ay biglang nagbago ng kanilang mga ekspresyon, at napagtanto nila na kung ang kaluluwa ng dragon ay hindi mai-immortalize at ang laman ay nasa harap ng pinakamataas na layunin ng espada, sa katunayan, walang kalamangan. Bagamat wala si Wu Huang, maaari pa rin silang patayin ni Wu Zhang. Kabanata 3,900 sa wakas tapos na. Manok. Ang dalawang dragon na ito ay bumalik sa Laosu, hinabol mo ang mga desyerto. Shi, nagalit ka. Sa pagpatay ng dragon, ang espada ng balo ay mas mabilis kaysa sa iyong mga kamao. Tumanggi si Ji Xuanyuan na pabayaan ito. Bakit, mayroon ka bang lakas ng loob na ikumpara kay Laosu? Shi yung inisyon. Sobra, ang resulta ay tiyak na mapapahamak, Ji Xuanyuan disdain. Napahiya kaya itong dalawang ito para patayin ang dragon sa harap niya? Huwag seryosohin. Nabali man ang buntot ng dragon, para kay Dee, ang pagbawi ay isang sandali lamang na pagsisikap. Ito ay isang special na displacement, at kasabay nito ay naglalabas ito ng isang sandali ng kawalang hanggan, na banihag ang mga Diyos ng Mount Sumeru ng direkta sa isang time puzzle. Roar! Lumingon si Dee at ibinuka ang kanyang bibig para sabihin na ang maitim na dragon ay umungal sa loob ng 9 na araw, at gusto niyang lipulin ang pulutong ng mga Diyos na ito. Ngunit ang lakas ni na Ji Xuanyuan at Chiyo ay hindi seryosong makikialam. Nang makita ito, si Ji Xuanyuan ay biglang lumipat patungo sa dragon na umaalulong 9 na araw, at bumagsak. Ang haligi ng itim na apoy ay nahati sa kataas-taasang layunin ng espada, pagkatapos ay nahati, at binaril patungo sa magkabilang panig ng bundok Sumeru. Sinamantala ni Chiyu ang mga aksyon ni Dee sa sandaling ito para mag-freeze, isang sorpresang pag-atake mula sa tagiliran, isang kamao ang nabasag sa ulo ng dragon ni Dee. Ay! Ang mukha ng dragon ni Dee ay direktang nabaluktot at na-deform, at isang ngipin ng dragon ang natanggal. Ilang Qinglong na tutulong na sana, nakita nilang dinidiin ng dalawa si Dee at marahas silang binubugbog. Siguro dahil masyadong nakakasilaw ang liwanag ng Sword God, hindi nila pinansin kamakailan sina Chiyu at Ji Xuanyuan, hindi vegetarian ang dalawang lalaking ito. Mula sa simula hanggang sa wakas, isang pares ng malalalim na mata ang nagmamasid sa buong sitwasyon ng labanan. Nang makita ang sitwasyong ito, sumugod ang madilim na anino ng dragon. Mag-ingat ka. Naramdaman ni Chiyu na may mali, ngunit huli na nang sumigaw siya. Si Taki kasi. Tumpak na tumpak ang layunin ni Taki, iyon ay ang patayin si Emperor Yan. Lahat ay naaakit kay Ji Xuanyuan at Chiyu, ngunit siya ay matino. Kung wala ang tulong ni Emperor Yan, hindi mapipigilan ng dalawang ito si Dee. Ibinuko ni Taki ang kanyang bibig, at ang oras at espasyo ay pilit na binaluktot, at isang madilim na kulog at apoy ang sumiklab at sumugod, nilamon ang Emperor Yan. Hanggat nawala si Emperor Yan sa kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, ang sitwasyon ng labanan ay agad na mababaligtad. Ngunit sa sandaling ang mga Diyos ay nag-aalab sa pagkabalisa, isang higanteng selyo na naglalabas ng kahangahangang kapangyarihan ay nahulog mula sa langit na parang 1,000 milyang pagguho ng lupa. Pantianyan. Biglang binaril ni Guang Chengzi, at ang housekeeping magic weapon ay nabasag sa ulo ni Taki. Nadurog si Taki hanggang sa kaibuturan, at bumulaga sa direksyon ng isang malakas na apoy. Kasabay nito, ang likod ng matandang pabo reel ay naglabas ng napakatingkad na liwanag, tulad ng mga ulap ng apoy sa kalangitan, na nagdulot ng matinding paso sa mga mata, bibig at ilong ni Taki at iba pang mahihinang bahagi. Ang mga general tulad ni Feng Hao at Limo ay nagpakita rin ng kanilang kakaibang kakayahan at inatake si Taki. Ngunit hindi sapat ang pagharang na ito para mapa-address si Taki. Isang malapit na tawag. Isang figure na naka-blue shirt ang biglang sumilay sa harap ni Taki. Isa itong Daoist Xiaobao, na may dalang walang pangalan na kutsilyo na hindi pa lumitaw dati, tila lumilipad na kutsilyo. Senior Kuya. Natulala sina Ziguang, Yun Xiao, at iba pa. Ng ZZ Sect. Bagamat si Xiaobao ay ang kanilang nakatatandang kapatid at alam na siya ay may malalim na kultivasyon na base, hindi pa niya nakitang nagpakita si Xiaobao ng gayong kamanghamanghang pakikipaglaban. At ang mahiwagang sandata sa kamay ni Xiaobao ay hindi pa lumitaw, ngunit nararamdaman niya ang napakalaking enerhiyang nakapatay na inilabas mula rito. Alam mo, bilang pinakamatandang disipulo ni Saint Tungtian, ang Little Treasure ay halos hindi nakagawa ng anumang dissenting magic weapon. Sa kabaligtaran, ang mga nakababatang kapatid na ito ay may ilang mga sanggol. Ngayon ay tila hindi na kay Xiaobao ito, ngunit ayaw niyang gamitin ito, o sa tingin niya ay hindi ito kailangan. Ang mga mata ni Xiaobao ay walang katulad na mabangis, at naglabas siya ng kutsilyo, tulad ng isang bulalakaw na humahabol sa buwan, at isang pilak na ahas na sumasayaw ng ligaw. Ang maliit na lumilipad na kutsilyo ay talagang tumusok sa mga mata ni Taki. Ungol. Naramdaman ni Taki na ang lumilipad na kutsilyo ay tumagos mula sa mga mata nito patungo sa mga ugat at mga daluyan ng dugo, at pabalik-balik sa katawan nito. Sa isang iglap, lahat ng laman loob nito at 6 na laman loob ay binomba ng mga butas. Puff! Lumipad ang lumilipad na kutsilyo mula sa likurang pinto ni Taki, at dumiretso sa bibig ng dragon ni Ogi sa likod. Di Ben ay double-team ni na Ji Xuanyuan at Chiyu, at siya ay nasa isang dilema. Ang lumilipad na kutsilyong ito ay tumakbo ng ligaw sa katawan nito saglit, na naging sanhi ng pagluwani din ng dugo ng dragon, at ang malubhang pinsala ay tumindi.
Ang The Whist Little Treasure ay nagpakawala ng kamanghamanghang pressure sa buong katawan niya, na-control ang lumilipad na kutsilyo, at sa ilang paghinga lang, napatay niya ang dalawang itim na dragon hanggang sa samuka siya ng dugo. Ngayon, hihintayin ko ang dugo ng dragon upang aliwin ang aking nakababatang kapatid na lalaki. Ang Daoist na si Xiaobao ay may bakas ng panghihinayang sa kanyang mga mata, at tumingin ng malalim sa natatakpan ng lumot na eskultura ni Jane Zizai. Halos buong buhay niya ay nagpapanggap siyang tanga. Kahit na siya ay isang malaking kapatid, hindi siya pinahahalagahan ng kanyang mga alagad, at wala siyang pakialam. Binigay niya ang lahat ng pasanin kay Jane Zizai, hindi dahil hindi niya ito kayang dalhin, kundi tamad na lumaban. Hanggat higit pa ang responsibilidad niya, hindi naman siguro magiging ganito si Jane Zizai. Little junior brother, mali si senior brother, nanalo kami. Nakita mo ba? Napabuntong hininga si Xiaobao. Ang mga Diyos at mythical beast sa gilid ng araw ay hindi nagkaimik nang makita nila si Xiaobao na sumambulat ng may kahangahangang lakas sa pakikipaglaban. Ito ay lumabas na sa sandaling ito, mayroon pa ring ilang mga tao na hindi nagpakita ng kakayahang pindutin ang ilalim ng kahon. Ang pagsiklab ng trio, kasama ng malalakas na kuha ni Xiaobao at ng iba pa, ay naging dahilan para mawalan ng pag-asa sina Taki at Ogi. Gaya ng sinabi ni Ji Xuanyuan, hindi ito ang tunay na walong kalamidad, ito ay mamamatay sa kalaunan. Ang may peklat na Taki, na alam na walang pag-asang mapatay si Emperor Yan, maaari lamang iikot ang kanyang ulo at lumipad sa harap ni Ogi. Ogi, bilasan mo. Bago pa matapos magsalita si Taki, si Ogi ang unang hamarang sa kanya. Tulungan mo akong pigilan sila. Hahanapin ko si Caesar para maglipat ng reinforcements. Gustong sabihin ni Taki ang lahat, ngunit nasubsob siya sa tiyan. Isa na lang ang natitira nitong mata, na nagpapakita ng dampi ng kalungkutan, pait at kalungkutan. Para sa babaeng mahal nito, lahat ay ipinagkanulo nito, ngunit sa huli, ito ay ang pag-abandona ng walang pag-aalinlangan. Haha! Nagpakawala si Taki ng isang malungkot na tawa, at pagkatapos ay biglang bumilis, at ang buntot ng dragon ay bumalot kay Ogi. Ang eksenang ito ay nagmukhang tanga sa lahat ng nasa araw, ano ang sitwasyon? Naglaban ba mag-isa ang dalawang dragon? Akmang tatakbo na si Di, ang hirap kumawala ngayon, at agad siyang nenas. Taki, nababaliw ka na ba? Bitawan mo ako ngayon. Asawa, para tumahimik ka. Kung wala anumang pag-aalinlangan, marahas na kinagat ni Taki ang bibig ng dragon ni Ogi. Ang unang halik sa pagitan ng dalawang dragon ay lubhang brutal, direktang kumagat sa ilong at bibig ni Di. Pinagtaksil ko ang lahat para sa iyo. Napakaraming katangahan ang ginawa para sa iyo. Kumusta ka naman? Kunin mo ako para saan? Isang prop. Itapon mo. Sabi mo handa kang mabuhay at mamatay kasama ko, ayos lang. Mamatay tayo ng sabay. Sa lalong galit na mga salita ni Taki, sa wakas ay naramdaman ni Ogi ang masayang takot. Iminulat nito ang dagwang mga mata ng dragon at gustong umungol, ngunit dahil nakagat ang bibig nito, hindi ito mailabas. Sunod, binasag din ni Di ang banga. Okay. Mamatay ng magkasama. Sa parehong oras, nagsimulang lumawak ang dalawang mapanirang puwersa mula sa katawan ni Taki at Ogi. Hindi maganda. Sesebog na sila. Natuklasan ng mga alamat na hayop na mali ang sitwasyon at agad na nagsimulang umatras. Sa oras na ito, kahit nasabay nilang patayin ang dalawang dragon, hindi magkakaroon ng sapat na oras. Nang makita ito, mabilis silang pinrotektahan ng mga tao mula sa Ziz Amen sa harap ng eskultura ni Jane Zizai, na nagbabalak na minampo hanggang sa kamatayan. Protektahan ang demonyong emperador. Ang demonyong dragon sa simula. Hindi ka ba susuko? Kainin mo sila. Sigaw ni Wu Xian. Nang marinig ito ni Naqiang at Lin, nahihiya ang kanilang mga mukha. Siyempre makakain sila ng malaking enerhiya, ngunit ang dalawang asul na dragon na malapit sa walong kalamidad ay sumabog sa kanilang sarili. Ang sumasabog na enerhiya na ito ay sobra-sobra, at sila rin hindi ito maaaring matuno ng sabay-sabay. Hindi ito nagbibigay ng maraming oras sa mga Diyos upang lumikas at maghanda. Sa nakikita, ang partido sa mundo ay malapit ng magbayad ng mabigat na presyo. Sa sandaling ito, isang malaking madilim na enerhiya, tulad ng isang magulong puyo ng tubig, ang lumalabas mula sa manipis na hangin. Dragon Pool. Isang figure na nasa sabik sa mga Diyos ng araw ang lumitaw mismo sa itaas ng dalawang itim na dragon. Kuya Yefan. Sa wakas ay nakita ni Du Yuner at ng iba pang mga anak na babae ang lalaki na bumalik, at nagulat sila. Sa ilalim ng nagtatakang mga tingin ng lahat at ng halimaw, ang mukha ni Yefan ay malungkot, at kasabay ng pagkumpas ng kanyang kamay, nilamon ni Long Qi ang dalawang itim na dragon ng maaga. Sinamahan ng isang malakas na pagsabog, ang mga alon ng mabagyong alon ay lumitaw mula sa malawak na Dragon Pond. Gayunpaman, ang malakas na pagpigil ni Long Qi sa pamilya Shenlang ay mahalaga. Kahit na ang itim na dragon ay nag-mutate, karamihan sa pagsira sa sarili ay ang kapangyarihan ng dragon, at hindi ito nagbago. Ang malaking halaga ng explosive power ay ganap na hinigop ng Long Qi, at natural na hindi ito gagawa ng anumang alon. Wala na ang usok.
Si Yefan ay nakatayo sa itaas ng langit, lumingon, ngumiti at tumanggaw sa karamihan. Ang larangan ng digmaan na akala ko ay masisira, ngunit dahil sa hitsura ni Longxi, ang panganib ay nailigtas. Nang makita ito, ang Yangjian Party ay natuwa, at napaiyak pa sa tuwa. Hey, ang batang ito ay talagang marunong pumili ng oras, at kinuha niya ito sa sandaling siya ay bumalik at gumawa ng isang malaking splash, sabi ni Chiyu na nakangiti. Inalis ni Ji Xuanyuan ang kanyang espada, at may damdaming nagsabi, akala ko noon, sa pamamagitan lamang ng pagtutok sa isang espada ay maaabot mo ang rurok. Tila ang ideyang ito ay hindi angkop kay Brother Ye. Walang pakialam si Emperor Yan sa kanyang ugali. Dumiretso siya sa lupa, nagpakawala ng mahabang buntong hininga, at nagpakita ng nakakagaan ng ngiti, sa wakas, tapos na. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.